74 hanggang 80. The Boss Husband. Credit to the author. Ang kwentong ito ay rated SPJ. Striktong patnubay sa mga walang jowa. Ito ay bawal din sa bata, at matatandang walang asawa. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Sa totoo lang, napansin ni Marian ang presensya ni Justin mula sa sandaling pumasok siya. Dahil natanggap na niya ang pasanin ng kumpanya mula sa kanyang lola sa murang edad, palagi siyang nababalot sa trabaho, at palaging nasa gilid. Hindi naka-off ang kanyang telepono, at hindi siya nakakatulog ng mahimbing. Ang malumanay at maalalahanang kilos ni Justin ay nagdulot sa kanya na manatiling tulog dahil hindi niya alam kung ano ang magiging reaksyon sa pag-aalaga ng isang lalaki. Gayunpaman, naramdaman din niya na ang patuloy na pagpapanggap na tulog ay hindi nararapat, kailangan niyang harapin ang sitwasyong ito sa madaling panahon. Ginaising ba kita? Bumalik sa katinoan si Justin, at nakaramdam ng kawalan ng magawa. Pakiramdam niya ay nakatago siya, at hindi niya inaasahang magising siya. Tahimik na nakatingin kay Justin, pumikit si Marian at mahinang nagtanong, dapat ay tinanong ka ni Talia, kumusta siya? Anong ibig mong sabihin paano? Naguguluhan si Justin kung paano ang kanyang unang pangungusap ay tungkol kay Talia. Bad mood siya ngayon. Sagot ni Marian. Siyempre magiging masama. Nakangiting umupo si Justin sa stool sa gilid ng kama, pagkatapos makidnap, maganda ba ang mood niya? Ibang bagay na. Sumagot si Marian ng may katiyakan. Kumunot ang kilay ni Justin, at inisip ang tawag sa telepono na natanggap ni Talia habang naghahapunan sila, tungkol ba ito sa kanyang pamilya. Ang alam ko lang ay may paparating siyang kapamilya, at masama ang loob niya. Sa katunayan, siya ay nasa masamang kalagayan, ngunit dapat ay maayos na ngayon. Natural na hindi sasabihin ni Justin na niyakap niya ito sa harap ng kanyang asawa, kahit na walang pakialam ang nagyayelong babaeng ito. Matapos sumagot si Marian ng na tunog, muli niyang ipinikit ang kanyang mga mata, na isang malinaw na mensahe na ang ibig sabihin ay, gusto kong matulog, umalis ka na. Mapait na ngumiti si Justin, mayroon pa siyang dapat pag-usapan, kaya't sinabi niya, may isa pa akong kailangan sabihin sa iyo, na dahilan din kung bakit ako pumunta. Huwag masyadong mabalisa kapag narinig mo ito, tungkol ito kay Kevin. Muling binuksan ni Marian ang kanyang mga mata, ngunit hindi siya nagsalita, at hinintay lang na magsalita si Justin. Nabaliw na siya, siguro dahil hindi niya kayang mabaygo. Pumasok siya sa mental hospital. Tahimik na sabi ni Justin. Malinaw na nanginginig ang katawan ni Marian, ngunit agad niyang itinaboy ang kanyang katawan kay Justin, pagkatapos ay sinabi, nakuha ko na, maaari kang umalis. Alam ni Justin na kailangan niya ng ilang oras na mag-isa, kaya nauunawaan niyang lumabas ng silid. Sa mga sumunod na araw, tahimik at maaliwalas ang buhay ni Justin, patuloy siyang nagdadala ng almusal para sa mga babae sa opisina tuwing umaga. Matapos dumaan sa ilang hindi malinaw na mga bagay, mas malapit na siya ngayon sa tatlong babae, sina Hannah, Melinda at Kathy. Paminsan-minsan, ang pang-aasar sa kanila at panliligaw sa kanila hanggang sa mapanukso silang nagpout at sinaktan siya ay isang bagay na pinakakasiyahan kay Justin, maliban sa kanyang karera sa paglalaro. Dahil alam niya ang kanyang lugar, hindi na hinaras ni Department Head Ma ang mga babae sa PR Department. Ayon kay Melinda, ang matandang lalaki na iyon ay nagsumite na ng kanyang resignation letter sa Board of Directors at nagnanais na magretiro pagkatapos ibigay ang kanyang mga tungkulin sa ibang tao. Bumalik din si Talia sa kanyang nakagawiang schedule ng trabaho, maliban sa kanyang orihinal na posisyon, hawak din niya ang posisyon bilang vice chairman ng kumpanya. Sa una, walang posisyon ng isang vice chairman, dahil si Marian ay hindi kapani-pani walang kakilakilabot at hindi nangangailangan ng isang vice chairman o kahit isang assistant. Gayunpaman, sa sandaling nagkasakit si Marian, maraming bagay ang hindi matatapos sa kumpanya. Sa makatuwid, naglabas si Marian ng isang serye ng mga utos mula sa ospital, na nagpapahintulot sa mga karaniwang gawain na mapagpasyahan ni Talia, habang ang sekretarya ng CEO ng malamig na runway ng paliparan na si Ira ay tumutulong. Maaaring bata pa si Talia, ngunit alam ng maraming elder sa kumpanya ang relasyon niya sa dating CEO at kasalukuyang CEO.
Ang Yellow International ay maaaring ituring na pribadong pag-aari ng pamilya Lysander, kaya ang mga salita ni Marian ay palaging may malaking bigat. Isang kawili-wiling bagay ang nangyari sa gitna ng lahat ng mga pangyayaring ito. Pagkatapos ng talakayan sa mga kasamahan, maraming grupo ang nabuo para bumisita sa Marian. Ito ay isang bagay sa labas ng inaasahan ni Justin, dahil si Marian ay karaniwang pinananatili ang malamig na mukha na may hitsura na nagsasabing huwag lumapit, halos walang empleyado ang nangahas na simulan ang pakikipag-usap sa kanya. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, sa sandaling na-hospital si Marian, lahat ay time na nagmamalasakit sa pagbisita sa kanya. Sa departamento ng PR, naghanda din ang mga kababaihan ng mga regalo na maingat na pinili. Nagpadala sila ng iba't ibang mga produkto ng kalusugan at pangangalaga sa balat sa ospital, at nag-order pa ng isang malaking bouquet ng carnation. Nagdala pa ng kamera ang isa sa mga PR ladies sa ospital at kumuha ng litrato ni Marian. Sa larawang ito, nang walang anumang make-up at sa ilalim ng matingkad na mga ilaw, hawak ni Marian ang isang libro sa kanyang mga kamay, at tiningnan ng kanyang mga empleyado na may malilim na tingin. Ang ugali ng isang walang pakialam na kagandahan na ibinubugo mula sa kanyang mga buto ay nagpahiyaw sa isang grupo ng mga babaeng empleyado na may tendensyang habyulan ang mga bituin. Hindi kapani-paniwalang inggit sila na hindi kailangan ng CEO ng anumang pampaganda dahil napaka-perpekto ng kanyang balat at mukha, kaya mas maganda siya ng walang make-up. Sa oras na ito, may napansin si Justin, ang mga kagandahan ay palaging tinatanggap, habang ang mga kagandahang nagbibigay ng mga tseke ay higit na tinatanggap. Siyempre, maliban sa mga empleyado ng kumpanya, maraming figure sa mundo ng negosyo ng Stonegate City ang kumuha ng pagkakataong ito upang bisitahin. Si Marian, na orihinal na gustong magpagaling sa isang mababang profile ay kailangang ihanda ang sarili sa pag-iisip sa pamamagitan ng pag-inom ng Zen-Icon medicine habang nakikipag-usap sa mga nakangiting tigre na kadalasang sinusubukan niyang iwasan. Dahil kailangan niyang sadyang ilihim ang kanilang relasyon sa mag-asawa, ang tagal ng oras na ginugol ni Justin sa ospital ay nabawasan ng husto. Ngunit sa ikalawang linggo, habang nagpadala siya ng mga bagong libro kay Marian, si Justin ay nakatagpo ng isang bisita na hindi niya gustong makilala. Ang dumating sa ward ni Marian, ay isang taong 2 beses na nakilala ni Justin, at nag-iwan ng malungkot na alaala, ang pulis na si Karina. Sa sandaling iyon, nakakasual na damit si Karina. Nakasuot siya ng puting close-fitting na short-sleeved na Levi's t-shirt, dahilan upang ang kanyang matangkad na bulubundukin at slim na baywang ay tila mas kapansin-pansin. Para sa kanyang pang-ibaba ay nagsuot siya ng mapurol na asul na maong shorts, sa ibaba ng kanyang mahaba at patas na mga binti na walang labis na flab ay isang pares ng pink na sapatos na Nike. Siya ay may maayos na mixing buhok at isang kaakit-akit na mukha na bumagay sa kanyang matangkad at nabuong katawan. Hindi siya mukhang maliit na parang may pagkakakilanlan siya bilang West Region Police Bureau Chief, at mas mukhang isang well-developed housewife, isang sexy city beauty. Nang lumitaw si Karina sa pintuan ng silid, naghinala si Justin na nakakakita siya ng mga bagay, ngunit nang tingnan niya ang malalim na ngiti sa magandang mukha ni Karina, kumbinsido si Justin na hindi siya nakakita ng multo ngayong gabi. Isang bihirang bisita, dumating na si Police Chief Collins. Ngumiti si Justin at bumati. Alam kong hindi mo talaga ako tinatanggap, ngunit narito ako para makita si Marian. Sumulyap si Karina kay Justin, diretsyong naglakad papunta sa tabi ng kama ni Marian at nag-aalalang tumingin sa kanya. Sinabi ko sa iyo na huwag kang magtrabaho ng husto, ngunit hindi mo lang pahalagahan ang iyong sarili. Halatang nakilala at pamilyar ni Marian si Karina, dahil nagpakita siya ng bahagyang ngunit bihirang makitang ngiti. Itinuro ang nasa kamay ni Karina, tinanong niya, regalo ba iyon para sa akin? Sa kamay ni Karina ay isang regalo para sa isang pasyente, ngunit hindi ito mga prutas, hindi mga bulaklak, at higit pa sa ilang libong taong gulang na ginseng mula sa kabundukan ng Sierra Madre, o ligaw na Yunnan Lingzi. Ito ay isang kahon ng glutinous rice balls. Oo, kahit papaano ay kilala na kita, simula bata pa lang ay hilig mo na itong kainin, kaya wala na akong dalang iba. Sabi ni Karina, pagkatapos ay inilagay niya ang magandang nakabalot na sesame glutinous rice ball sa bedside table. Salamat. Mahinang sabi ni Marian.
Nagpout si Karina, pagkatapos ay nagkunwaring galit habang sinasabi, hindi na kailangan ng pasasalamat, sa totoo lang hindi ko talaga sinasadyang pumunta dati. Wala kang konsensya, hindi mo man lang ipinaalam sa akin, ang kapatid mo ay nagpakasal na, walang kabuluhan ang pagiging childhood friends. Ibinaba ni Marian ang kanyang ulo at hindi gumawa ng ingay, pinili niyang manahimik. Tila naintindihan ni Karina ang kanyang karakter, pagkatapos ay inisip niya ang kanyang sariling negosyo, sinabi niya, pero hindi ko talaga inaasahan, na ang lalaking hiniling mo kay Lawyer Sawyer na alisin sa araw na iyon ay magiging asawa mo, kailan kayo nagsimulang makipag-date? Bakit ako nasa dilim? Patuloy na ibinaba ni Marian ang kanyang ulo sa katahimikan, ang totoo ay siya mismo ay hindi alam kung ano ang sasabihin. Alam ni Karina na walang paraan para ipagpatuloy ang paksang ito, at walang magawang nagpout, fine, palagi kang ganito, tumahimik sa oras na bumagsak ka sa isang mahalagang tanong. May isa pa talaga akong pinuntahan dito para sabihin sa'yo, sabi ng lolo mo miss ka na niya, at gusto niyang alagaan mo ang sarili mo. Nang marinig ang salitang, lolo, biglang itinaas ni Marian ang kanyang ulo at malamig na sinabi, hindi ko kailangan ang kanyang pag-aalala, tsaka wala akong lolo, wala pa ako noon pa man. Sa totoo lang, si Lolo Lysander ay may kanya-kanyang kahirapan. Mapait na ngumiti si Karina, at sinubukang magpaliwanag. Marian, huwag mo nang pag-usapan iyon, ayoko nang marinig. Tinalikuran ni Marian ang kanyang ulo. Si Justin na nakaupo sa gilid ay nakikinig sa kanilang pag-uusap ay medyo naguguluhan, si Marian ay talagang may lolo. Pero bakit hindi pa siya nagsasalita tungkol sa kanya noon? Bukod dito ay kilala na nila ni Karina ang isa't isa mula pa noong bata pa sila, kaya dapat ay tiyak na maging maayos ang relasyon ng dalawang partido. Bilang karagdagan, alam pa ni Karina ang mga bagay tungkol sa lolo ni Marian, kaya kitang-kita na alam ni Karina ang maraming sekretong bagay. Gayunpaman, sa pagtingin sa ekspresyon ni Marian, tila hindi niya masyadong gusto ang lolo niya, sa halip, nagkaroon ng matinding pagtanggi. Ayon sa katwiran, pagkatapos na mamatay ang kanyang lola at ang kanyang ama ay nabaliw, kung nabubuhay ang lolo na ito ay siya lamang ang kanyang buhay na kamag-anak, ngunit bakit niya ito kinasusuklaman? Nang makitang masama ang pakiramdam ni Marian, bumantong hininga si Karina. Kaya lang niyang eye-drop ang paksa. Binanggit niya ang ilan sa mga pagbati mula sa mga matatanda sa kanyang pamilya, pagkatapos ay tumayo upang umalis. Nang mapansin si Justin na nakatayo sa tabi ng pinto, may kumikinang sa kanyang mata habang sinasabi niya, asawa ni Marian, ayaw mo bang palabasin ako? Alam kong hindi ito magiging maganda. Bumulong si Justin sa loob, habang may ngiti sa kanyang mukha habang sinasabi niya, syempre, Bureau Chief Collins, please. Matapos lumakad si Karina sa pintuan, nagplano si Justin na humanap ng dahilan para makawala, ngunit tinawag siya ni Karina, at diretso sa puntong sinabi niya, Justin, may itatanong ako sa iyo. Nagtatanong ba si Bureau Chief Collins ng sospek? Mapait na ngumiti si Justin. Si Karina wore a grave expression, parang hindi siya nagbibiro, so what if I am, that day, at Dante's house the Chen residences, you are done that things, right? Dante. Chen Residences. Ano yun? Natural, agad na tumanggi si Justin, at nagkunwaring kamangmangan. Huwag kang tulala, noong dumaan ka sa lugar na iyon noong araw na iyon, eksaktong kapareho ng oras ng pag-alis ng sospek. Higit pa rito, ayon sa mga ulat mula sa aming mga police insider, ang iniulat na hitsura ng mamamatay tao ay sa panimula ay kapareho ng sa iyo. Bureau Chief Collins, wala akong kahit katiting na ideya sa sinasabi mo. Itinaas ni Justin ang kanyang mga kamay, dapat may ebidensya bago ka magsalita, isa akong mabuti mamamayan na sumusunod sa batas. Ngumuso si Karina sa kasinabing, huwag mo akong subukang kumbansihin, hindi mahalaga kung aminin mo o hindi, darating ang araw na makakahanap ako ng patunay at ipapakulong ka. Kung bakit ka nagpakasal kay Marian, sisiyasatin ko rin ang katotohanan. Kung maglakas loob kang gumawa ng anumang bagay na labis kay Marian, ingatan mo ang iyong ulo. Kahit na hindi kita parusahan, kapag sinaktan mo si Marian, tiyak na mamamatay ka nang hindi mo alam kung paano ka namatay. Nilunok ni Justin ang kanyang laway, ngumiti at dahan-daang sinabi, hindi na kailangang palakihin ng husto, tama ba?
Paano nakakatakot ang pagpapakasal sa isang asawa? Inaamin ko na ang aking asawa ay medyo mas maganda kaysa sa iba, ngunit kasalanan ko ba ang pagiging mabait at tapat? Walang hiya. Sinaman ng tingin ni Karina si Justin saglit, pagkatapos ay tumalikod at umalis sa isang iglap. Nakahinga ng maluwag si Justin, nababalisa kung paano haharapin ang magandang babaeng opisyal na ito. Dahan-dahan siyang naglakad pabalik sa ward, ngunit sa pagpasok niya, nakita niya ang isang hindi mapapantayang cute na eksena. 75. Nakabukas na ang kahon ng glutinous rice balls, at si Marian ay naglabas ng puting bola mula rito, kinurot ito gamit ang kanyang hinlalaki at hintuturo ng magkabilang kamay, habang dahan-daang kinakagat ito. Napakaganda niya, tulad ng isang maliit na puting kuneho na kumagat sa carrot nito sa oras ng pagkain. Nang makitang pumasok si Justin, namula si Marian. Ngumunguya pa siya ng glutinous rice ball sa bibig niya. Pagkatapos ng ilang pagpikit, sinabi niya sa malabo at malambing na boses, akala ko umalis ka na. Hindi ko kayang umalis, kung hindi ay mamimiss ko ang cute na pagkain ng aking Panginoong asawa ng malagkit na bola ng bigas. Mapaglarong ngumiti si Justin habang nagsasalita. Namula ang mukha ni Marian, ngunit ayaw pa rin niyang ibaba ang kalahating kinain na glutinous rice ball, kaya hindi niya pinansin si Justin, at patuloy na kumagat sa sarap. Sa totoo lang, ang ice lady na ito ay may napaka-cute na side sa kanya, dati ay natuklasan ni Justin na mahilig siyang manood ng mga Korean romance drama, at ngayon ay natuklasan niyang mahilig siyang kumain ng glutinous rice balls. Isa pa, parang bata rin ang paraan ng pagkain niya. Marahil sa ilalim ng malamig na pagmumukhang iyon, si Marian ay may mas isip bata kaysa sa ibang mga batang babae sa parehong edad. Pagkatapos niyang umalis sa ward, nag-isip si Justin, at nagpas siyang tawagan si Roslyn. Lumipas ang maraming araw mula noong huli niyang makausap ang kaakit-akit na dilag, una dahil maraming biglaang nangyari, at pangalawa ay alam niyang napaka-busy ni Roslyn sa mga panahong ito. Ngayong naging stable na ang sitwasyon, sinimulan na niyang isipin ang babaeng maalalahanin. Ang telepono ay tumunog ng 3 beses bago kumonekta, habang ang boses ni Roslyn ay kaakit-akit tulad ng dati, hobby, sa wakas ay naalala mo na akong tawagan. May kaunting bitterness at tantrum sa tono niya. Naging abala ako, at alam kong naging abala ka rin. Naramdaman ni Justin ang apoy na nagninanga sa kanyang puso matapos niyang marinig ang boses nito, at pagkatapos ay sinabi, nakauwi ka na ba? Hahanapin kita mamayang gabi. Lagi kang pumupunta sa gabi, hindi mo ba ako nakikita sa araw? May trabaho ako sa araw, pero sa susunod na weekend magkikita naman tayo sa araw. Nangako si Justin. Gedge. Masayang tumawa si Roslyn, wala ako sa bahay. Pero kung payag ka, hobby pwede kang pumunta sa Carnegie Nightclub, south of the city. Kung makakarating ka sa oras, magkakaroon ng magandang palabas na mapapanood. Bagamat hindi niya alam kung ano ang magandang palabas, sumang-ayon pa rin si Justin, at mabilis na nagmaneho patungo sa Carnegie sa timog ng kanlurang rehiyon ng lungsod. Sa katunayan ng nightclub na ito ay medyo sikat kahit sa kanlurang distrito. Ngunit dahil hindi ito na-renovate sa loob ng maraming taon, unti-unti itong nawala ng negosyo, habang hindi rin nakakasabay ang seguridad nito, at unti-unti itong naging isa sa mga pinakamagulong nightclub. Ngunit wala sa mga ito ang mahalaga ay ang nightclub na ito ay nakaposisyon sa hangganan sa pagitan ng mga teritoryong kabilang sa 2 malalaking gang sa kanlurang rehiyon, ang West Union Society at ang Red Thorn Society. Kasalukuyang teritoryo ito ng West Union Society, kaya iisa lang ang dahilan kung bakit lilito si Roslyn doon, iyon ay ang pag-agaw ng teritoryo. Pagdating niya sa entrance ng Carnegie Nightclub, natigilan si Justin, dahil sa entrance ng nightclub sa unahan, ang pamilyar na figure ni Roslyn ay nangunguna sa isang malaking grupo ng mga lalaking naka-blackout. May isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng puting suit sa tabi ni Roslyn, na nagsasabi ng isang bagay sa isang nakakabigay puri na paraan. Paminsan-minsan ay tumatango si Roslyn, hanggang sa makarating siya sa paradahan ng sakyan at nakita si Justin. May sinabi siya sa taong iyon, pagkatapos ay mag-isa siyang naglakad patungo kay Justin. Nakasuot siya ng itim na pinasadyang damit, at isang payat na puting bootcut style na pantalon, isang bihirang tanawin para sa kanya ang nakatali ang kanyang buhok.
Sa ilalim ng mga ilaw sa gabi ang slim at matikas na Roslyn ay nagmistulang isang dainty black Roslyn. Saan ang magandang palabas? Tanong ni Justin. Ngumiti si Roslyn na parang bulaklak, parang ang ganda ng mood niya. Hindi siya sumagot, at sa halip ay lumapit kay Justin nang nakabukas ang mga braso at niyakap siya mula sa kanyang leeg. Ang mapang-akit nitong escarlata na labi ay mahigpit na dumahikit sa kanya. Natural na hindi tatanggihan ni Justin ang matamis na pagbati ng dilag, at hinalikan ang malambot na mabulaklak na mga labi. Mabilis niyang nilabas ang kanyang dila at ikinapit ang lila sa bibig ni Roslyn. Ang walang katapusang tamis sa kanyang bibig ay tahimik na dumaloy sa kanyang bibig. Hanggang sa malagutan ng hininga ang magandang babaeng hinahalikan niya sa kanyang mga bisig ay dahan-daang binitawan ni Justin ang kanyang mga braso, at mabilis na hinalikan ang noo ni Roslyn. Ang magandang palabas na binanggit mo ay hindi pwedeng itong French kiss, di ba? Nakangiting tanong ni Justin habang hinahaplos ang makinis at malinis na mukha ni Roslyn. Ayaw mo ba? Iba lang ng konti sa naisip ko, akala ko magkakaroon ng magandang panoorin. Matapat na sagot ni Justin. Napakurap-kurap si Roslyn, at sinabing, hobby late ka dumating, natapos ang magandang palabas 10 minuto ang kalipas. Kung ganoon, bakit mo pa ako pinatawag dito para tumingin? Bukas ang mga mata ni Justin. Inosenteng ipinakita ni Roslyn ang masamang tingin sa kanyang mga mata, gusto kong pauwiin mo ako, hindi mo pa ako sinundo. Ang underworld na babaeng amo ay parang isang maliit na batang babae na kumikilos tulad ng isang layaw na bata na gustong ihatid siya ng kanyang kasintahan sa bahay. Naramdaman ni Justin na ang eksenang ito ay medyo kabalintunaan, ngunit dahil ito rin ang munting hiling ni Roslyn, medyo nahihiya siya sa kanyang pag-uugali at mga gawa, kanyang sarili. Sige, huwag kang ganito, sumunod ka sa kotse at magpapatuloy tayo sa kalsada. Hinampis ni Justin ang nababaluktot at bilugan na puwita ni Roslyn, at sinabing nakangiti. Agad na sinuntok ni Roslyn si Justin ng isang mahinang suntok, at nahihiyang sinabi, huwag kang ganito, nanunood pa rin iyong mga nasasakupan ko, bawal mong tamaan ang puwitan ko sa harap nila. Che, wala yon. Tumawa ng walang pakialam si Justin, matamaan ko man ang puwitan ng babae ko o hindi, walang kinalaman sa kanila, kung sino ang hindi makatanggap nito ay papatayin ko. Puno ng drivel. Natuwa si Roslyn nang marinig niyang sinabi ni Justin ang baby ko kanina, ngunit inilibot pa rin niya ang kanyang mga mata sa kanya sa hindi magandang paraan, at napakabilis na pumasok sa kotse. Gabi na, sa paglalakbay pabalik sa bar ay bihirang makakita ng ibang mga sasakyan sa kalsada, sa mga gilid ay tiwangwang na kalsada ang mga linya ng mga puno. Paminsan-minsan, may maliliit na night vendor stand sa ilang bakanteng espasyo. Si Justin ay hindi nagmamadali, at nakipag-chat kay Roslyn habang nagmamaneho. Isinalaysay ni Roslyn ang nangyari sa Carnegie nightclub. Ang lalaking nakaputi na kumausap sa akin kanina ay ang manager ni Carnegie, dahil masyadong maliit ang perang ipinuhunan ng West Union Society sa lugar na iyon, hindi na nila kayang mabuhay, kaya noong araw bago siya nagkusa na makipag-ugnayan sa akin, umasa sa ating Red Thorn Society. Ipinaabot ko sa kanya ang 2 maliliit na leader ng gang na nakatalaga doon. Ang isa sa kanila ay tinatawag na Four-Eyed Wolf, ang isa naman ay tinatawag na Flower Eagle. Hanggat itali niya ang mga ito at ibibigay sa akin, magtitiwala ako sa kanya at mamumuhunan din ako sa isang pagsasaayos para sa Carnegie, habang nagbibigay ng mga tao na protektahan ang kanyang negosyo. Pumayag ba siya? Ang totoo, kailangan niyang pumayag. Ang orihinal na responsable sa pagbibigay sa kanya ng pondo ay walang iba kundi ang pinatay mo, si Dante. Sa ngayon, ang posisyon ni Dante ay kinuha ni Hudson, habang sa ilalim ng aking mga tagubilin, pinili ni Hudson na pinabayaan ang isang grupo ng mga tao, at namuhunan sa mga taong pinili ko para sa kanya. Natural lang na hindi na kayang manatiling nakalutang si Carnegie. Ang ngiti ni Roslyn ay parang isang magandang maliit na sorrow. Napabuntong hininga si Justin sa paghanga, pagkatapos ay nagsabi, gamit ang planong ito, sa ibabaw ay hindi lumiliit ang teritoryo ng West Union Society, ngunit sa katotohanan kapag nalaman ito ng mga tao ng West Union Society, malalaman nila na hindi talaga sila nagpapalitan ng mga teritoryo na may pantay na sukat, at sa halip ay nalulugi sila sa maraming fold. Sa oras na iyon, huli na ang lahat.
Ang tanging awa ay ang flower eagle lamang ang nahuli, habang ang four-eyed wolf ay nakatakas, kasama ang malaking halaga ng pera, ngunit hindi bababa sa hindi gaanong dugo ang Dom anak upang matatag na makuha ang piraso ng teritoryong ito. Ang isang maliit na slip-up na tulad nito ay baliwala. Sabi ni Roslyn habang nakaharap kay Justin. Baka hindi totoo yan. Biglang nagpakawala ng kakaibang ngiti si Justin, marahil magkakaroon ng perpekto, masayang pagtatapos. Ano? Natarante si Roslyn, habang ang sasakyan ay biglang huminto sa gilid ng kalsada. 75. Tingnan mo kung ano ang nasa unahan. Itinuro ni Justin ang isang lugar na hindi masyadong malayo sa windscreen. Sa gitna ng kalsada sa unahan ay may dalawang Ford pickup. Ang malalaking pickup na ito ay dumaan sa mga pagbabago na may mataas na suspensyon at napakalakas na tambutso. Ang mga headlight ng pickup ay nagpakinang sa daanan sa harap nito na napakaliwanag habang iniilaw ang buong kalsada na ginagawang parang araw na. Ito ay ang lobo na may 4 na mata, bumalik siya. Naaninag ni Roslyn ang figurang nakatayo sa harapan. Isang lalaking payat na nakasuot ng salamin, nakagel ang buhok sa taas at nakasuot ng puting sleeveless na sando, nakitang-kita ang kanyang mga makulubat na kalamnan. Sa kanyang tabi ay nakatayo ang 8 malalaking lalaki na mas matipuno kaysa sa kanya, ngunit siya pa rin ang pinuno nila. Si Lobo na may 4 na mata ay hindi magaling sa pakikipaglaban, ngunit mayroon siyang matalinong pag-iisip. Parang nagpadala siya ng scout para bantayang mabuti ang nangyari sa Carnegie. Nang matuklasan niyang bumalik akong mag-isa sa iyo, binalak niyang ibuli ang isang mahinang babae na tulad ko. Mahinahong pagsusuri ni Roslyn. Naguguluhan, nagtanong si Justin, hindi ba niya alam kung gaano kakagaling? Ang kanyang posisyon sa West Union Society ay hindi sapat na mataas upang malaman ang tungkol dito, kaya naisip niya na ang mga taong ito ay sapat na upang pigilan ako, at pabagsakin ang mga alon. Natatawang sabi ni Roslyn. Siya ay talagang innocent, ngunit hindi cute. Sinuri ni Justin. Biglang sumigaw si Roslyn, at tumalon sa dibdib ni Justin mula sa kanyang upuan, na may malambot at mapanlinlang na boses na sinabi niya, "Hobby, natatakot ako, dapat mo akong protektahan." Nang marinig ang mga salitang "Hobby, I'm scared," na maaaring magpapalambat ng kanyang mga buto, naramdaman ni Justin ang pag-akyat ng dugo sa kanyang ulo, at hinampas ang mataba na puwitan ni Roslyn, na tumatawa habang pinapagalitan niya, "Huwag mo akong pasiglahin, kapag tinutok sumuulit ako ng ganito, kakainin kita sa sasakyan bago tayo umuwi." Ayos lang, pero Hobby, tignan mo, parang gusto nilang sirain ang sasakyan natin. Galit na sabi ni Roslyn. Napabuntong hininga si Justin, ang babaeng ito ay nagiging mas matalino. Sa kasamaang palad, siya mismo ay may malaking gana at hindi makatiis ng maraming tukso, marahil ito ay dahil sa totoong gusto niya ito, na naging dahilan upang mas mahirap labanan. Fine, bumangon ka muna, aalisin ko sila. Mas mabuting iligtas ang sasakyan ko para hindi masira, dahil wala akong pera para ayusin ito. Inakala ni Lobo na may 4 na mata na ito ay isang napakatalino na ganting atake niya, ngunit hindi ito nagdulot ng anumang tagumpay, sa halip ay nagresulta ito sa kanya at sa kanyang 8 subordinate na natamba sa lupa. Ang 2 pickup na dati niyang ginamit para makatakas ay kinuha ng mga tao ng Red Thorn Society na sumugod. Kung tungkol sa pera na dala niya, kitang-kita ang resulta. Gayunpaman, kahit na matapos ang four-eyed wolf ay nakaimpake sa isang sako at dinala ng mga tao mula sa Red Thorn Society, hindi niya maintindihan kung sino ang misteryosong lalaking ito na biglang lumabas sa BMW na iyon. Siguradong walang ganoong tao ang Red Thorn Society, at wala pa siyang narinig na isang taong napakagaling makipaglaban sa buong Stonegate City. Nakaramdam ng hindi kapani-paniwalang pagkakamali si Lobo na may 4 na mata, hiniling niya na ito ay isang kompetisyon, isa na pinakamagaling sa 3, dahil mayroon pa siyang Type 54 na baril na nakatago sa bulsa ng kanyang pantalon, at hindi man lang nagkaroon ng pagkakataong bunutin ito sa laban na iyon. Nakakalungkot na ang kanilang kapalaran ay seliado mula sa sandaling ang 8 tao ay nahulog sa lupa. Nilagay sa mga sako, itinali sa isang mabigat na tipak ng bato, at ibinagsak sa dagat kasama ang mga sako. Ang pangyayaring ito na ituturing ng iba na nakamamatay ay hindi nakaapekto sa mood ng batang mag-asawa.
Matapos harapin ni Roslyn ang resulta at tawagan si Little Zhao, sila ni Justin ay mabilis na bumalik sa malaking kwarto sa likod ng Roslyn Bar. Isang gabi ng pagtatalik, at matapang na tinanggap ito ni Roslyn. Ang kanyang sexy na katawan ay nagbigay daan sa gutom na si Justin na makatanggap ng napakalaking kasiyahan. In the end, after climaxing 6 na times, nawala ng lakas si Roslyn, mahina niyang pinag-cross ang maganda niyang legs, at nahiga sa kama. Nang makitang gustong makipaglaban ni Justin pagkatapos nitong pakawalan muli, hindi niya naiwasang humawak sa likod ni Justin at kumamo dito, nagprotesta ng may kalokohan, hindi ito patas. Paano magtatagal ang isang lalaki kaysa sa isang babae, labag ito sa siyensya. Ano ang maaari mong malaman tungkol sa mga teorya ng agham? Bago mo ako nakilala, virgin ka pa. Nagsalita si Justin ng may paghamak, at ginamit ang isang kamay niya para laruan ang bola ng malambot na laman sa dibdib ni Roslyn, na binubuo ito ng iba't ibang hugis gamit ang kanyang mga daliri. Pero marami na akong napanood na pelikula online, ang tanging dahilan lang kung bakit sila nakapag-film ng napakatagal na panahon ay dahil ang mga Hapones na iyon sa mga pelikula ay lahat ay may ilang lalaking humalili, paano pa rin magiging ganito ang totoong nangyari pagkatapos ng 2 oras? Namumula ang pisngi ni Roslyn habang giliw siyang humihingal at nagsasalita. Napangiti si Justin sa kanyang puso, ang katawan niyang ito ay hindi katulad ng isang ordinaryong tao lamang. Ang kanyang kakayahang magtagal sa kama ay isa lamang sa mga side effect, kapag nagbago ang kanyang katawan, marahil ito ang pinaka nakakaaliw na kakayahan mula rito. Ngunit ang mga ganoong bagay ay hindi angkop na sabihin kay Roslyn, kaya't sinabi ni Justin, kaya naman kapag nakahanap ako ng maraming iba pang babae sa hinaharap, kailangan ninyong lahat na maunawaan, pagkatapos ng lahat ay taglay ko ang kakayahang ito. Sabihin mo yan sa iyong legal na asawa, bilang iyong may bahay, hindi kita mapangasiwaan. Mapait na sabi ni Roslyn. Walang pakialam ang babaeng iyon na si Marian sa kung ilang babae ang mahahanap ko. Bulong ni Justin sa kanyang puso. Pakiramdam niya ay sapat na ang kanilang pahinga, muli niyang sinunggaban si Roslyn. Paggising niya sa umaga, natural na nagdadabog pa si Roslyn sa kama. Kaya sinuot lang ni Justin ang kanyang damit at umalis. Dahil linggo noon, si Justin na hindi na kailangang pumasok sa trabaho ay hindi pumunta sa pamilihan ng pagkain sa kanlurang rehiyon. Pagkaalis niya sa Roslyn Bar, sa halip ay pinaandar niya ang kanyang sasakyan sa isang malawak na kalye na medyo malinis, at kumain ng isang malaking bowl ng ramen sa isang maliit na ramen stall. Pinag-isipan ni Justin kung dapat ba siyang pumunta sa ospital para samahan si Marian, ngunit nang maisip niya ang posibilidad na maraming tao na hindi niya kilala ang bibisita, nagpasya siyang iwaksi ang pag-iisip na iyon. Pagkalabas niya sa ramen stall, dumami ang mga tao sa lansangan. Binalak ni Justin na i-drive ang kanyang sasakyan pabalik sa villa para manood ng TV at magpalipas ng ilang oras sa paglilibang, ngunit hindi niya inaasahan na may biglang sumigaw ng kanyang pangalan sa tabi niya. Justin. Matalas at malinaw na boses ito, medyo pamilyar, ngunit hindi niya maalala kung kanino iyon. Nilinga ni Justin ang kanyang ulo, at nakita na ang taong naglalakad mula sa kabilang bahagi ng kalsada ay isang hindi pamilyar na binibini. Nakasuot ang dalaga ng isang matingkad na dilaw na t-shirt, isang pares ng masikip na holey jeans, at isang pares ng mapurol na berdeng running shoes. Ang kanyang itim na buhok na hanggang balikat ay may kintab na may cute na blue starfish hair clip. Ang isang dalisay at masiglang mukha ay hubad na walang anumang pampaganda, habang ang kanyang mga kilay ay nagpapakita ng natural na alindog. Hindi mahirap isipin na sa loob ng ilang taon, magiging tunay na kaibig-ibig at kaakit-akit ang dalagang ito. Magkakilala ba tayo? Talagang hindi maalala ni Justin na nakilala niya ang isang batang babae na tulad nito, bukod pa, bagamat ang maliit na batang babae na ito ay medyo bata pa at lumalaki pa ang kanyang figure, siya ay isang magandang babae pa rin, kaya walang paraan na madali niyang makalimutan. The young lady lively pouted, and proudly said, alam kong hindi mo ako makikilala, natural na maganda ang babaeng ito, ang ginawa ko lang ay palitan ang itsura ko at ngayon ikaw ay head over heels para sa akin.
Nang makita ang mapagmataas na ekspresyong ito, naramdaman ni Justin na medyo pamilyar siya. Pagkatapos suriin siyang mabuti, napansin niya na sa likod ng kamay ng dalagang ito ay may maliit na purple butterfly tattoo, at agad na naisip ang isang tao. Sa pagsizing sa kanya, nag-click siya sa kanyang dila at sinabing, "Hindi ko masabi, bilang isang maliit na delinkwenteng babae, nag-disguise ka ng maayos bilang isang estudyante, na parang ikaw si Cecilia Chong sa pelikulang King of Comedy. Bakit hindi mo tinali ang isang pares ng kambal na pigtails?" 76. Tama, ang dalaga rito ay ang kaawa-awang babae na muntik nang matakot kay Justin nang magmaneho siya ng Porsche 911. Kung tama ang pagkakaalala niya, ang pangalan niya ay Didi. It's just that she dyed her hair back to black, and changed into more ordinary looking clothes, with a hairstyle na parang masunuring bata, dahilan para hindi siya makilala. Anong ibig mong sabihin sa pagbabalat kayo bilang isang estudyante? Ako ay isang mag-aaral sa high school hanggang sa huli, at isa ring estudyante ng Sky High mula pa noong middle school. Masyado na yata akong nagliliwanag para sa malaaso mong mga mata. Inilabas ni Didi ang kanyang dila. Hindi ito itinanggi ni Justin, nagpout at sinabing, "So ano ang problema? Paano ka magiging ganito sa mukha mong naiinip? Isang dilag ang nagkusa na magsimula ng isang pag-uusap sa iyo, hindi ka ba maaaring kumilos ng mas maginoo? Pinapamuka mo na isa akong debt collector dito para maghabol ng utang. Kami ay mga tao ng iba't ibang mundo, kung may gusto kang sabihin, sabihin mo, kung kailangan mong umutot, ilabas mo." Si Justin ay walang interes na makipag-usap sa isang bossy rich girl na tulad niya. Noong araw na iyon, pinagalitan siya nito at hindi man lang humingi ng tawad, kaya natural na hindi siya magiging magalang. Ikaw. Si Didi ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin sa galit. Dati ay nakita niya ang makajos na kasanayan sa pagmamaneho ni Justin, at ang kanyang parang master style na martial arts kapag nambubugbog ng mga tao, kaya't puno siya ng kuryosidad at gusto siyang kaibiganin. Ngunit hindi niya inasahan na ang lalaking ito ay hindi magpapakita ng anumang pagpapahalaga sa kanyang pagpapakita ng pabor. Sino siya sa tingin niya? Iniisip niya ba talaga na natatakot ako sa kanya? Si Didi na hindi pa nakatagpo ng ganoong pagtrato noon ay nakadama ng pagsiklab ng sama ng loob sa kanyang puso, ngunit habang alam niyang walang paraan na pisikal na makakalaban niya ang lalaking ito, at kahit na humingi siya ng tulong ay para lang itong magpadala sa kanya ng mga punching bag. Binago niya ang kanyang pananaw, at biglang nakaisip ng isang tusong ideya. Pagkatapos niyang magdesisyon, ang malaki at malinaw na mga mata ni Didi ay unti-unting naging malabo, pagkatapos ay tila namutla ang kanyang kutis. Sa kanyang mukha ay umaagos ang mga luha habang siya ay humahagulgol, na mukhang agrabyado at walang magawa. Anong nangyari? Naguguluhan si Justin. Hindi naman pwedeng napakababa ng kakayahan nitong brat na makatanggap ng suntok, di ba? Hindi ko pa nga siya napapagalitan umiiyak na siya. Ngunit si Didi ay umiiyak, habang pinupunasan ang mga luha. Bigla, sa pagtingin sa lahat ng dumadaan, siya ay sumigaw ng may matalas na boses, "Justin! Ikaw na walang pusong tao. Itatapon ako pagkatapos kong mabuntis. Wala kang konsensya. Wow!" Natarante si Justin, habang ang lahat ng tao sa kalye ay nalilitong huminto, at nagkakaisang tumingin kay Didi na mapait na sumigaw, na may kakaibang ekspresyon. Biglang sumugod si Didi at yamakap sa baywang ni Justin, humagulgol siya at niyugyug si Justin ng sabay-sabay, na para bang nabalisa ang kanyang emosyon. "Woo! Huwag mo akong iwan, Justin. Huwag mo kaming pabayaan ng bata, anong gagawin ko kung umalis ka? Magiging walang ama ba ang anak natin simula nang ipanganak ito? Woo! Magiging walang puso ka ba, para sipain ako dahil may bago kang manliligaw? Woo!" Umiiyak si Didi na parang pinupunit ang kanyang mga organo, habang ang mga tao sa paligid ay nagsimulang tumuro at sisihin, ilang mga makaina at parang tiyahin ang nagpakita ng mga mukha ng pakikiramay at pagsisisi, na humihinga ng malalim. Para sa iba, tiningnan nila si Justin ng may paghamak at puot. Hindi alam ni Justin kung tatawa o iiyak, ang brat na ito ay tunay na sanay sa paggawa ng mga problema, paanong ang ganoong bagay ay random na pagbibiroan.
Gayunpaman, ang isang taong nakayapak ay hindi natatakot sa mga nagsusuot ng sapatos, ibig sabihin ay walang takot, hindi niya kailanman pinapansin ang kanyang reputasyon sa simula, ano ang dapat katakutin. Sa isang random na pag-iisip, naisakatuparan ni Justin ang kanyang plano. Bigla niyang iniunat ang kanyang mga kamay para yakapin si Didi na nakadikit sa kanyang dibdib, ang katangi tanging at flexibility ng malambot na baywang ng dalaga ay malinaw na ramdam kahit na may mga damit na nasa pagitan, at higit pa ang katatagan at higpit na hindi nararamdaman ng matatandang babae, ang sarap sa pakiramdam sa paghipo. Naramdaman ni Didi ang masigasig na mga kamay ni Justin na humawak sa kanyang baywang, at hindi maiwasang manginig, pinagalitan niya ang pervert sa kanyang puso, ngunit hindi sumuko. Siya ay patuloy na humihikbi, at sumigaw, "Huwag mo akong pabayaan at ang bata." Ang mga nagdaraan ay pawang magkagulo sa talakayan, sila ay nagalit sa kawalan ng hustisya na natanggap ng buntis na teenager, na si Didi. Paano magiging ganito ang mga kabataan sa panahon ngayon? Nakakaawa talaga itong babaeng ito, napakabata niya, paano siya mabubuhay sa hinaharap? Anak, dapat mong panagutin ang iyong mga aksyon, ang paglalaro sa isang babaeng tulad niyan ay magdadala ng galit ng langit. Girl, huwag kang matakot, dadalhin kita sa ospital, ang operasyon ay tumatagal ng 10 minuto. Hindi mapakali si Justin, na may malademonyong ngiti ay hinawakan niya si Didi sa kanyang yakap gamit ang isang kamay, idiniin siya sa kanyang sarili upang hindi siya makawala, habang ang kanyang kabilang kamay ay biglang gumalaw patungo sa dibdib ni Didi. Nasa budding stage na ang pagdadalaga ng bagets. Tinakpan niya ng kamay ang kabuuan nito. Ito ay sapat lamang upang takpan ang isang buong palad, ang flexibility at lambot nito ay ginawa ni Justin na masahin ito sa sarap. Ying! Sumigaw si Didi, na parabang nakatanggap siya at nakuryente, hindi niya inaasahan na sa harap ng napakaraming tao sa publiko, ang lalaking ito ay nanatiling walang kibo, at may mood pa na samantalahin siya. Hindi niya maiwasang mamula na parang nag-iinit ang mukha. Nagsimulang magpumigla si Didi, sinusubukang kumawala sa yakap ni Justin, ngunit paano siya magkakaroon ng sapat na lakas para kumawala? Naramdaman na lang niya ang kamay ni Justin sa kanyang dibdib na walang humpay na pinaglaruan ito. May kaunting reaksyon na ang isang private part niya, bahagyang bumuka ang cherry lips niya habang humihingal, parang kasing lambot ng tubig ang buto niya. Tuwang-tuwa si Justin, hindi niya inaasahan na siya ay napakasensitibo, kaya halos hindi niya matiis ang ganitong dami ng pagpapasigla. Walang imik ang mga dumadaan sa paligid, kanina ay nasa eksena pa rin ng kawawang drama, ang pares na ito ng lalaki at babae pero bigla na lang, nasa braso ng lalaki ang dalaga na namumula ng walang anumang galaw, hinahayaan ang lalaki na hawakan kung saan man. Napansin ni Didi ang iba't ibang uri ng kakaibang ekspresyon sa mukha ng lahat, pakiramdam niya ay para siyang exhibitionist sa gitna ng mga lansangan, na para bang lahat ay nakita. Halos mapaiyak siya sa gulat. Ikaw. Bitawan mo ako. Nagsalita si Didi na may nagmamakaawa na tono. Ibinaba ni Justin ang kanyang ulo, at bumuga ng mainit na hangin sa malakristal na tainga ni Didi. Isa ka ng babae na nagdadala ng anak ko, kaya paano kung mahawakan ng kaunti ang ama ng bata? I no longer dare. I'm wrong. Justin, please let me go. Uncle, I beg you. Dati, si Didi ay nagkunwaring umiiyak, ngunit sa pagkakataong ito ay talagang hinuhugasan na niya ang kanyang mukha ng luha. Noong una, gusto niya itong turuan ng leksyon, ngunit ang resulta ay niyakap siya, inatake ang kanyang mga suso, at nawala ang buong mukha niya. Malamig na tumawa si Justin, dahil bata ka pa at kulang sa disiplina, dinidisiplina kita bilang kapalit ng iyong mga magulang. Sa sinabi nito, pinakawalan ni Justin si Didi, ngunit gumawa ng malakas na hampas sa puwitan ng babae. Smack! Dahil sa malakas na tunog, si Didi na namumula sa kahihiyan ay gustong ay sobsob ang mukha sa lupa, may mga luha sa kanyang mga mata habang kagat-labi, sa kabila ng kung gaano siya kaagrabyado, hindi siya naglakas loob na lumaban, sa takot na baka guluhin na naman siya ng tiyuhin na ito. Si Didi ay nagmamadaling umatras ng ilang hakbang, at lumuluhang tumingin kay Justin bago mapot na sinabing, Justin, ang score ngayong araw, siguradong aayusin ko ito. As you please.
Nainis si Justin sa walang katuturang teenager na babaeng ito, inilagay niya ang isang kamay sa kanyang bulsa, nagpaplanong maglabas ng sigarilyo para manigarilyo, pagkatapos ay bumalik sa bahay. Ngunit sa sandaling ito, sa gitna ng kalsada, isang itim na Chevrolet na kotse ang biglang lumihis sa lane na kinaroroonan nito, at pumasok sa kabilang lane, nagmamaneho sa maling direksyon. Sa sandaling ito ay walang mga sasakyan sa reverse direction, at ang itim na Chevrolet na kotse ay mabangis na pinabilis ang kanyang takbo, ang makina nito ay umugang, dumiretso patungo sa posisyon na kinatatayuan ni Didi. Ang itim na sasakyan ay parang artillery shell na pinaputok sa mga lansangan, sa isang iglap ay kakatok na ito sa dalagang nagpupunas pa rin ng kanyang mga luha sa gilid ng kalsada. Napansin ng ilang dumadaan na aalis na ang eksenang ito, at malakas na naalarma. Young lady, ingat ka. Natarantang tumingin si Didi sa kanyang likuran, ang itim na kotse na lumitaw sa kanyang likuran sa isang iglap ay parang isang leon na tumatalon, na tinatakot siya gamit ang mga nakaawang na mga kuko nito at nakalantad na mga pangil. Walang oras si Didi para gumawa ng angkop na reaksyon at makalayo bago niya nakita ang itim na sasakyan na malapit nang bumangga sa kanya. Sa sandaling iyon, malinaw na naramdaman ni Didi na siya ay mahiwagang masagasaan sa kamatayan ng ganito. Ngunit kasabay nito, biglang naramdaman ni Didi ang isang malakas na puwersa na yamakap sa kanyang baywang, pagkatapos ay naramdaman niyang hindi sinasadyang umangat ang kanyang katawan sa lupa, at umikot ang kanyang paningin. Sa mga mata ng mga nasa paligid, ibang eksena ang lumitaw, ang nakita lang nila ay si Justin na biglang kumikilos mula sa kinatatayuan niya, tulad ng isang puting after image, walang sinuman ang malinaw na nakakakita sa trajectory ng kanyang mga galaw bago niya nailipat si Didi palayo sa bangkita. Ang itim na Chevrolet ay nagpatuloy sa pag-charge pasulong, pagkatapos ay mabilis na pinilit na bumalik sa lane kung saan ito orihinal na nakaon, na para bang papasok labas lang ito sa lane nito para lang mag-overtake. Ang puso ni Didi ay nakabitin pa rin sa kanyang lalamunan, pagkatapos niyang mapagtanto na siya ay ligtas, siya ay blanko na tumingin kay Justin, ako. Akala ko malapit na akong mamatay. Ipapayo ko sa iyo na huwag pumunta sa mga lansangan sa hinaharap, kung hindi, hindi mo malalaman na nasagasaan ka ng isang kotse hanggang sa mamatay. Walang awang nagpasok ng sigarilyo si Justin sa kanyang bibig, at sinindihan ang kanyang lighter. Nagpalakpakan na ang mga tao sa paligid, hinangaan nila ang magiting na kilos ni Justin. Masyado silang curious kung paano kumilos si Justin ng napakabilis. Pinakalma ni Didi ang kanyang nerbiyos, pagkatapos ay tinapik ang kanyang dibdib na may natitira pang takot, nakakatakot, kung hindi dahil sa iyo, patay na ako. Sabihin mo, paano mo gustong gantihan kita? Hanggat hindi ka gumagawa ng gulo para sa akin, magpapasalamat ako sa langit. Si Justin ay tapos ng magsalita, umiling at naghanda na umalis. Hindi ito pinayagan ni Didi, umakyat siya para hilahin pabalik si Justin, hindi mangyayari iyon, dapat ibigay mo sa akin ang iyong numero ng telepono kahit papaano, ililibre kita sa isang oras, kung hindi mo ito ibibigay sa akin. Ako. I'll keep following you like this. Walang magawa si Justin, at maibibigay lamang kay Didi ang kanyang numero ng telepono. Tinawag pa ito ni Didi minsan para masiguradong tama ito bago ngumiti ng maliwanag. Sige, may cram class ako at mail late na ako, palm muna, ililibre kita kapag libre ko. Kumaway si Didi ng palm, tila ang kanyang kalooban ay hindi ganap na nasira ng halos isang aksidente. Gayunpaman, pagkatapos gumawa ng ilang hakbang si Didi, isang silver Toyota van ang huminto sa gilid ng kalsada, at maraming matipunong lalaki na nakasuot ng itim na suit ang dali-daling lumapit. Miss, ayos ka lang ba? Isang lalaking hindi matangkad, nakasuot ng sunglasses, headphones at microphone na may maayos na anyo, ang tila pinuno nila. Sa sandaling bumaba siya sa van ay nagmamalasakit siyang nagtanong kay Didi, at sinuri si Didi mula sa itaas hanggang sa ibaba, sa takot na siya ay nakatanggap ng anumang pinsala. Naiinip na nagpout si Didi, Kuya Little Jong, ilang beses ko nang sinabi sa iyo, mag-cram lang ako ng klase, hindi na kailangan ng maraming tao na sumunod sa akin. Miss, sa mga araw na ito ay hindi ligtas si Stonegate City, nag-aalala lang si Master sa iyong kaligtasan, kaya naman tinawag niya kami para protektahan ka.
Dapat mong unawain ang masipag na pagsisikap ng iyong ama, at itigil ang paglalaro ng mga Pokana para iwaksay kami, kung sakaling wala kami sa tabi mo at may mangyari sa iyo, paano namin sasagutin si Master? Payo ng lalaking tinawag na Big Bro Little Jong. Sa panunood ng eksenang ito, medyo nagulat si Justin. Sa kasalukuyang panahon, sa isang malaking lungsod tulad ng Stonegate City ang bilang ng mga mayayaman ay hindi kakaunti, habang mas marami pa ang mga taong nagmamaneho ng mga mamahaling sasakyan, ngunit para makapag-hire ng napakaraming bodyguard para protektahan ang isang batang babae, hindi ganoon kami ang makakagawa nito. Hindi bababasa, ang isang taong tulad nito ay dapat magkaroon ng isang tiyak na katayuan sa lipunan, kung hindi, sino ang magdadaan sa problema upang yusagan ang kanyang pamilya. Mabuti naman. Pinutol ni Didi si Little Jong, alam kong ginagawa ninyo ang inyong tungkulin, ngunit ayoko lang ng maraming taong sumusunod sa akin. Dahil matigas ang ulo mo, magagawa mo ang gusto mo. Tumalikod si Didi at kumaway kay Justin, na nagpakita ng ngiti na parang araw, Tito, bawal kang mawala, dapat mong kunin ang telepono kapag tinawagan kita, okay. Bumuga si Justin ng usok, at tumango. Si Kuya Little Jong at ang iba pang mga bodyguard ay mapagbantay na sumulyap kay Justin, Miss, ang taong ito. 77. This is my benefactor, muntik na akong matamba ng sasakyan kanina at hinaila ako pabalik nitong tiyuhin. Matapat na nagsalita si Didi. Ano? Nang makitang ipinakita ng mga bodyguard ang mga seryosong ekspresyon, walang itinago si Didi at ikinwento ang nangyari. Nang banggitin niya ang eksena kung saan may panganib, pawis na pawis ang ilan sa mga bodyguard. Kung talagang nabundle siya sa sasakyan, hindi na kailangan pa nilang ipagpatuloy ang propesyon na ito, kahit na ang pagsusumikap na maghanap buhay ay mahirap. Kakaibang tumingin si Little Jong kay Justin, lumapit sa kanya at sinabing, salamat sa pagligtas sa miss ng aking pamilya, Mr. Gibson, posible bang anyayahan ka naming sundan kami pabalik, upang maipahayag ng aming guro ang kanyang pasasalamat. Ang kahulugan sa likod ng mga salitang iyon ay walang alinlangang hinala sa mga motibo ni Justin. Marahil ay kasabwat niya ang mga masasamang iyon at naglalagay ng isang palabas upang makuha ang kanilang tiwala. Paanong hindi ito maintindihan ni Justin? Kahit na hindi niya binanggit kung paano wala siyang oras na mag-aksaya sa mga ito, kahit na mayroon siya ng oras, hindi siya masyadong nababato upang magpaliwanag sa kanila. Habang winuwagayway ang kanyang kamay ay sinabi niya, alam ko kung ano ang iniisip ninyo, ang bagay na ito ay walang kaugnayan sa akin, kung sino man ang na-offend ng master ng pamilya mo, hanapin mo na lang ang taong iyon, ang ginawa ko lang ay iligtas ang buhay ng babaeng ito habang dumadaan, huwag mo akong sisihin. Kumunat ang noo ni Little Jong, Mr. Gibson, kung malinis ang budi mo, hindi ka dapat matakot na makilala ang guro ng aking pamilya. Natawa si Justin at sinabing, wala itong kinalaman sa takot, sa anong batayan ko kailangan makipagkita sa master ng iyong pamilya dahil lang sa sinabi niya. Bakit hindi mo siya tawagan para puntahan ako, at kakausapin ko siya? Mr. Gibson, kung ayaw mong makipagtulungan, huwag mo akong sisihin sa pagiging impolite. Nakita ni Little Jong na si Justin ay hindi gustong umalis kasama nila, at naramdaman niyang lumaki ang kanyang hinala sa lalaking ito. Nang makita ng ibang mga bodyguard na nilayo ng kanilang pinuno na gumamit ng dahas, agad nilang pinalibutan si Justin, hindi pinahintulutan siyang umalis, lahat sila ay nakasuot ng masasamang ekspresyon na puno ng puot. Sa sandaling ito, si Didi na nakatayo sa gilid ay hindi na makatingin, Kuya Little Jong, anong klaseng ugali ito? Bakit mo pinapahirapan si Justin nang iligtas niya ako, kung talagang gusto niya akong saktan, hindi ba dapat hinayaan na lang niya akong sagasaan ng sasakyan? Ang isang batang babae ay mas matalino kaysa sa inyong lahat. Bumantong hininga si Justin at sinabi. Magalang ang mukha ni Little Jong at sinabing, maaaring hindi ito alam ni Miss, ngunit maraming tao ang gumagamit ng mga ganitong pamamaraan para makalapit sa target kapalit ng mas malaking benepisyo. Hindi dapat ginagawang awkward tayo ni Miss. Tumawa ng malakas si Justin, masyadong marami ka nang napanood na pelikula tulad ng Internal Affairs, at Born to be King, di ba? Wala akong panahon para pakialaman ang isang grupo ng mga retards na tulad mo, lumayo ka muna bago ka magsisi. Kailangan iyan ay depende sa kakayahan ni Mr. Gibson.
Sabi ni Little Jong, pagkatapos ay inutusan ang lahat, itali siya at ibalik. Lahat kayo ay nanliligaw kay kamatayan. Talagang nagalit si Justin. Noong una, nang makitang nasa isang pangunahing kalye sila, ayaw niyang magpakitang gilas sa harap ng napakaraming dumadaan, ngunit ang grupo ng mga hanggal na ito ay halatang mga gamo-gamo na patungo sa apoy. Nang hindi na hinintay na makalapit ang mga bodyguard, itinapon ni Justin ang upos ng sigarilyo, ang kanyang hindi kapani-pani walang lakas ng braso ay nagmistulang maliit na bala ang upos ng sigarilyo, na malakas na tumama sa noo ng bodyguard na nasa harapan mismo. Ang pag-atake lamang ng upos ng sigarilyo ay nakakita na ng mga bituin ng bodyguard, at torpe siyang bumagsak sa lupa. Ang mga kamay ni Justin ay hindi na natiling walang ginagawa, habang siya ay gumuhit ng mga bilog upang iunat ang mga ito. Para hindi masyadong nakakabigla ang kanyang mga galaw, gumamit siya ng ilang karate na galaw na tila madaling gawin, habang ang lakas ng kanyang mga atake ay nanatiling nakakamangha gaya ng dati. Nang dama po ang kanyang mga kamay sa mga suntok at sipa ng mga bodyguard, maaaring nabali ang buto ng mga bodyguard o nabugbog ang laman hanggang sa hindi na makabangon. Kung hindi dahil sa huling kalahating taon ng pagpigil sa kanyang tunay na pagkatao, naghinala si Justin na napatay na niya silang lahat. Ang gulat na naramdaman ni Little Jong sa kanyang puso ay mahirap ipahayag. Natural, alam niya kung gaano kalakas ang kanyang mga nasasakupan, madali para sa kanila na lumaban ng isa-isa laban sa mga dalubhasa sa karate ng black belt. Paanong ang simpleng karate na galaw ng lalaking ito ay nagtataglay ng nakakatakot na lakas? Oo naman, hindi ka isang ordinaryong tao. Pawis na pawis si Little Jong, at hinayla ang natulala na si Didi sa likod niya. Tinitigan ni Justin si Little Jong na parang nakatitig sa isang moron, malamig siyang tumawa at sinabing, tama, hindi ako ordinaryong tao, gusto kong saktan ang miss ng pamilya mo. Ano naman? Matatalo mo ba ako? Hindi mo man lang maprotektahan ang sarili mo, pero gusto mong protektahan ang miss ng pamilya mo, pwede bang tumigil ka na sa pagbibiro? Kahit sa kamatayan hindi ko hahayaang saktan mo ang miss ng pamilya ko. Hinigpitin ni Little Jong ang lahat ng kalamnan sa kanyang katawan, at sinabi kay Didi sa likod niya, Miss, tumakbo ka kaagad, ang taong ito ay lubhang mapanganib. Nag-aalalang sumagot si Didi, Kuya Little Jong tumigil ka na sa pakikipaglaban. Hindi ninyo siya matatalo, at hindi ako sasaktan ni Justin. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman ni Justin ang pagnanasang pumatay ng tao dahil lang sa hindi alam ng isang tao kung paano gamitin ang kanyang utak. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, ngumiti siya ng galit, bagaman alam ko na kapag tinawag natin ang iba na tulala, kailangan nating isipin kung tayo ba mismo ang mga tanga, aminin ko na may mga taong katulad mo na humihingi ng pasaway, para kang tanga. Itinuro ni Justin ang kanyang gitnang daliri sa kinakabahan na Little Jong, pagkatapos ay umiling, at tumalikod para umalis. Itinuro ng iba sa mga dumaraan ang kanilang mga daliri para sisihin, ngunit walang hamarang sa daanan ni Justin. Nang makitang walang balak na kumilos si Justin, nakahinga ng maluwag si Little Jong, at nagmamadaling inalalayan si Didi patungo sa Toyota van, at sinabing, Miss mabilis na pumasok, nakakatakot kung babalik ang lalaking iyon. Kailangan nating umalis sa lugar na ito ng sabay-sabay. Walang imak na tumingin si Didi kay Little Jong na pawis na pawis. Napa-facepalm siya, nanadya at sinabing, Kuya, Little Jong, wala ba talagang nagsabi sa iyo kung gaano kakatanga sa nakaraan? Nang bigla siyang tanungin ng ganoong katanungan, tumango si Little Jong, at sumagot, wala pa, may problema ba miss? Meron na. Idiot. Sigaw ni Didi, at umalis siya para gawin ang sarili niyang negosyo nang hindi tumalikod. Sa pag-iisa lamang ni Little Jong, walang magawa niyang pinanood ang kanyang pag-alis. Tumingin siya sa kanyang mga kapatid sa lupa, pagkatapos ay tumingin muli kay Didi na naglalakad sa malayo. Nalilito siya kung ano ang susunod na gagawin. Sa pag-ikot ng Lunes, muling dinala ni Justin ang mainit at umuusok na almusal sa opisina. Matapos bumili ng mga almusal ng maraming beses, nakaipon siya ng praktikal na karanasan. Gaya ng kung aling stall ang nagbibigay ng mas maraming karne, kung aling stall ang masarap, at kahit na aling stall ang nagdagdag ng mas maraming tubig sa kanilang soy milk. Ang maliliit na detalyeng ito ay maaaring balewala lang sa mga ordinaryong tao, ngunit si Justin na nag-enjoy sa simpleng buhay ay nasiyahan sa paggawa ng mga ganoong bagay.
Sa kabila ng pagiging iba, ito ay nagdala ng parehong kasiyahan tulad ng pagbebenta ng mutton skewers, pagkatapos ng lahat ng pagsasanay ay nagiging perpekto. Siyempre, kung ang gayong mga kaisipan ay binibigkas ng malakas, tiyak na mag-aanyaya muli ito ng paghamak sa iba. Si Kathy, na medyo huli na dumating, ay tila nasa mabuting kalagayan. Siya ay may bahagyang init na kulot na ayos ng buhok, na may isang bilog at magandang mukha. Nakasuot siya ng asul na damit na may strap sa balikat, puting net na medyas, kasama ang kanyang maliit na sexing baywang at matambok na puwita na umiindayog sa kanyang katawan. Sa lugar kung saan nakakapit ang maikling palda sa kanyang frame, makikita ang malabong view ng kanyang rear cleavage. Pagkatapos bigyan ng matamis na ngiti si Justin, kinuha niya ang isang bag ng soup dumplings. Sa ilang pag-aalinlangan, pumili si Kathy ng 2 yuchaw, at sinabing, "Salamat sa pagdadala ng napakagandang almusal araw-araw, nadagdagan na ako ng 2 kilo mula sa pagkain nito." Kinagat ni Justin ang xiaobing at nagmungkahi, ang bagong item, ang pinatuyong preserved vegetable xiaobing, medyo masarap, bumili ako ngayon, maaari mong subukan ang isa. Mas maganda kung iiwan na lang para kumain ka, hindi ako mahilig kumain ng xiaobing. Sa gilid, tinukso ni Hana, "Kathy, kung patuloy mong dinadagdagan ang dami ng kinakain mo para sa almusal, baka hindi ka na gusto ng asawa mo." Kung ayaw na sa akin ng asawa ko. Makakahanap na ako ng iba, paanong mag-aalala itong babaeng ito na walang lalaking may gusto sa kanya? Buong pagmamalaking nagbiro si Kathy, tumingin kay Justin, at kumikinang na sinabi, "Hindi ba, Kuya Gibson?" Nang marinig ang mga salitang, "Big Brother Gibson," mula kay Kathy na muntik nang mabulunan si Justin sa kanyang pagkain, nagmadali siyang tumango, "Tama, kung ayaw niya sa kanyang asawa, gusto ko siya." Lecture. Pabirong sambat ni Hana. Sa sandaling ito, isang maikli at payat na figure ang biglang pumunta sa gilid ni Justin, at magalang na nagtanong, "Justin, kailangan kitang abalahin sandali." Ang umakbay ay ang bihirang magsalita sa opisina, si Boyet. Ang lalaking ito na lumaki sa paraang maaaring tumugma sa isang babae ay maaaring ituring na isang kakaiba sa Departamento ng Public Relations. Anong problema? Ngumiti si Justin at nagtanong. Biglang namula ang mukha ni Boyet, na para bang nahihiya siya, at nauutal siya, "May kailangan akong problemayan ka." Ano ito? Hindi alam ni Justin kung tatawa o iiyak. Naglakas loob si Boyet at sinabing, "Nabalitaan ko na may kotse ka, gusto kong tulungan mo akong sunduin ang kapatid ko mula sa istasyon ng tren. Hindi ako pamilyar sa mga kalsada sa Stonegate City, at first time din ng kapatid ko na pumunta sa Stonegate City, natatakot akong maskam kung sakaling mag-taxi tayo, tsaka masyadong mahal, kaya itatanong ko sana kung may oras ka." Sa pagtatapos ng kanyang mga salita, ang kanyang boses ay napakababa na halos hindi na marinig. Para sa isang maliit na bagay kailangan mo bang gawin itong tila napakahirap sabihin? Ngumiti si Justin at sinabing, "Sabihin mo, anong araw? Libre ako araw-araw." Isang ngiti ng pasasalamat ang ipinakita ni Boyet, "Tama, ngayong Miyerkules, darating ang tren sa hapon, paumanhin sa abala sa iyo. Pagdating ng oras, tawagan mo lang ako." Sumangayon si Justin. Nang makita ng ibang mga PR ladies na nakaupo ng mas malapit sa eksenang ito, nagpahayag sila ng pagtataka, dahil napakabihirang makita si Boyet na nagkusa na humingi ng tulong sa isang tao. Matapos bumalik si Boyet sa kanyang upuan, nagpatuloy si Justin sa paglalaro ng ilang laro, gayunpaman hindi na ito ang Pokemon Flash game, ito ay isang larong tumatalon tulad ng Super Mario Bros., na kinokontrol ang isang maliit na tao sa iba't ibang mga setting upang kumain ng mga prutas. Ang eksenang ito ay nakita ng ilang babaeng kasamahan, at muli silang hindi nakaimik kay Justin. Hindi nagtagal, si Talia, na nakasuot ng itim na suit, puting dress shirt, at may dalang light brown na Chanel bag ay matikas na lumakad. Kinuha niya ang isang bag ng soy milk at vegetable buns mula sa mesa ni Justin, sinabing, "Salamat," at bumalik sa kanyang opisina. "Justin, napansin mo ba na parang hindi maganda ang kutis ng department head natin? Mukhang medyo haggard siya, ngayon lang ba siya nakaranas ng breakup?" Biglang tumabi si Hana at sinabi.
Tila may iniisip si Justin habang nakatingin siya sa kanyang opisina, at ngumiti ng nakaka-relax na nagsasabing, paano ko malalaman? Gayunpaman, ang kanyang saloobin ay mas mahusay kaysa sa dati, at least alam niyang magpasalamat kapag siya ay nag-aalmusal. Nagpatuloy siya sa paglalaro habang nagsasalita, hindi pinapansin si Hana na nagchichismisan sa tabi niya. Pagkatapos maglaro ng buong umaga, sinundan niya ang 3 babae sa kantin para mananghalyan. Ang mga kapwa lalaki na kasama sa Yellow International ay medyo magkakasuwato, tutal mayroong mga kagandahan sa lahat ng dako, kaya ang mga bagay na tulad ng pag-aagawan sa isang kagandahan ay hindi nangyayari. Si Justin ay unti-unting nakapasok sa mga social circle sa kumpanyang ito, at nagawang batiin ng napakaraming tao. Pagkatapos ng tanghalian, umidlip sa hapon si Justin, pagkatapos ay bumalik sa laro sandali, pagkatapos ay oras na para umalis sa trabaho. Kasunod ng paglipas ng tag-araw, nagsimulang bumaba ang temperatura. Gabi na noon, at ang araw ay nakabitin sa abot-tanaw, ang mga ginintoang ilaw nito ay nakakalat sa buong Stonegate City, na naging dahilan upang ang buong lungsod ay magmukhang isang dagat na pula. Ang konkretong gubat ng lungsod ay tila isang maple forest sa taglagas, na lumilitaw na nakasisilaw sa mata. Habang minamaneho ang BMW na mas nakikilala niya sa highway, nakinig si Justin sa mga balita sa trapiko sa radyo, at iniisip kung naghanda si Yuna ng kahit anong masarap sa villa sa Dragon Garden. Ngunit hindi nagtagal, naramdaman ni Justin na may mali, ito ay isang pakiramdam na pinalakas mula sa maraming taon ng mga espesyal na karanasan. Nang sumulyap si Justin sa kotse sa kanyang rearview mirror, agad siyang ngumisi. 78. Nang makarating ang sasakyan sa labasan sa highway, lumiko ito sa isang maliit na lane na papunta sa ibang direksyon, patungo sa silangan ng Stonegate City, isang bagong lugar ng industriya. Pagkarating niya sa isang bahagi ng industrial na lugar na inabandona sa gitna ng konstruksyon, pinabagal ni Justin ang sasakyan, at ipinarada ito sa lupa sa gilid ng kalsada. Naglabas siya ng sigarilyo at tahimik na sinindihan habang nakasandal sa sasakyan, nakatingin sa paparating na sasakyan. Sa hindi kalayuan, tahimik na huminto ang isang itim na Honda Accord, at ilang sandali pa, bumaba ang 4 na lalaki na nakasuot ng orange. Ang 4 na lalaki ay may iba't ibang pangangatawan, hitsura at ugali, ngunit lahat sila ay tumingin ng masama kay Justin. May kawalang awa pa nga sa kanilang mga mata. Paano mo kami nadiskubre? Tanong ng isang lalaking tan-skin na nakasuot ng floral shirt. Sixth sense ng isang lalaki. Ngumisi si Justin. Kumunot ang kilay ng lalaking floral shirt, at natatarantang nagtanong, dahil napansin mong sinusundan ka, bakit mo kami dinala dito? Akala mo ba hihinto kami sa pagsunod sa iyo kapag nagpalit ka ng ruta? Nakahinga si Justin ng ilang hininga ng usok. May pera siya, pero mura at maanghang pa rin ang tabako na hinihit-hit niya. Matapos humihip ng ilang usok sa sarap, ngumiti si Justin at sinabing, hindi ko hiniling na sundan ninyo ako, ang ginawa ko lang ay pumili ng lugar na angkop para sa inyo na bumaba. Anong ibig mong sabihin? Nahirapan ang lalaking floral shirt na maunawaan ang kasalukuyang sitwasyon. Ang ginawa lang nila ay sundin ang mga tagubilin upang siyasatin ang katayuan sa lipunan at background ng lalaking ito, at pagkatapos ay alamin ang susunod na hakbang ng pagkilos. Gayunpaman, ang sitwasyong ito na ipinakita sa kanya ay nag-iwan sa kanya na walang pagpipilian kundi muling isaalang-alang kung ano ang kanilang susunod na hakbang. Ang mga mata ni Justin ay bumubuo ng 2 linya habang siya ay nakapikit, at may kakaibang ngiti na sinabi niya, mga kapatid, hindi mo ba napagtanto na sa lugar na ito? Walang mga security camera. Dahil ito ay isang lugar na nagbubukas pa rin para sa pag-unlad, ang industrial na lugar na kanilang kinaroroonan ay nahinto ang pag-unlad ng trabaho, na naging sanhi ng infrastruktura nito na tila napakagulo at sira-sira. Kahit na ang kalsada ay hindi ganap na inilatag, at walang ibang mga sasakyan na makikita. Mga kamera. Malisyosong ngumiti ang lalaking floral shirt, ako dapat ang nagbabala sa iyo, sa isang lugar na walang kamera, hindi na natin kailangang magpigil kapag kumikilos. Paano kung ito ay eksaktong kabaligtaran? Nagkibit balikat si Justin. Big bro?
Gustong lumaban ng brat na ito. Parang ang tanga niya talaga. Tumawa ang isang subordinate habang sinasabi. Baka sa mukha ng floral shirt na hindi siya nasisiyahan sa sinabi niyang, "Bata, magaling ka magsalita, pero huwag mo kaming piliting ibagsak ka ng mga kapatid." Bagamat hindi pa namin natatanggap ang utos na paalisan ka, maaari pa rin kaming kumilos muna at magulat sa ibang pagkakataon. Nakakainis talaga kayo. Napangiti si Justin habang sinabi niya, "Kung gusto mong kumilos, bilasan mo. Nagmamadali akong umuwi para maghapunan. Mabahong brat, pagod ka ng mabuhay." Isang lalaking may nakaayos na balbas ang lumakad ng hindi nagsasalita, at ang tatlo pa ay wala na ring sinabi. Sumulong sila pasulong upang palibutan si Justin. "Hayaan mo akong sabihin sa iyo ito, ang kalokohan ay hindi gagana, ang may mas malakas na kamao ay dahilan." Ang may balbas na lalaki ay nagluwa ng laway, gumawa ng isang kamao, at itinapon ito sa mukha ni Justin na parang tumetalon na tigre. Madaling naiwasan ni Justin ang kamao, at kasabay ng pag-iwas niya, ang kanyang mga labi ay bumuo ng isang malamig na ngiti. "Nang bumalik ako sa bansang ito, sa loob-loob ko ay nalutas ko ang aking sarili. Kung ang iba ay hindi nag-udyok sa akin, hindi ako nananakot, o nagkukusa na atakihin ako, kung gayon hindi ako magkukusa na bugbugin sila. Kaya ngayon ako ay lubos na nagpapasalamat sa iyong suntok, dahil ito ay nagpapahintulot sa akin na walang pag-aalinlangan tungkol sa pagpatay sa iyo." Sabay-sabay na umatake ang lahat. Ang floral shirt na lalaki ay nasa isang walang ulira na galit. Hindi niya talaga matitiis ang isang batang tulad nito na humawak sa kanilang apat sa ganoong paghamak. Ngunit tila walang saysay ang pinagsama-samang pag-atake ng apat. Casual na nagsagawa ng ilang mixed martial arts moves si Justin. Gamit ang bilis ng kidlat at malupit na lakas. Siya ang naging dahilan upang ang apat na lalaki ay mabali ang mga daliri at braso o ang kanilang mga palad ay walang awang hamampas upang bumuo ng malalaking pasa. Sa isang iglap, ang magulong away ng lima ay nauwi sa eksenang pinaglaruan sila ni Justin. Masyado siyang matigas, hindi natin siya matatalo. Sigaw ng balbas na lalaki na unang kumilos habang tinatakpan ang namamagang mukha. Napansin din ng lalaking floral shirt kung gaano ka-abnormal ang sitwasyon. Bagamat nakaramdam siya ng hindi pagbibitiw sa kanyang puso, nakilala pa rin niya ang katotohanan na silang apat ay sadyang wala sa antas ng lakas ng lalaking nasa harap ng kanilang mga mata. Tumakbo sa kotse. Sa utos ng floral shirt man, nagmamadali silang apat na tumakbo papunta sa Honda Accord. Hindi sila hinarang ni Justin, at may ngiti na hindi isang ngiti ay pinanood niya ang apat na nilock ang kotse at itinaas ang mga bintana sa sandaling makapasok sila. Pinaandar nila ang kotse, at agad na pinaikot ang sasakyan sa pagtatangkang makatakas. Nang malapit nang makaalis ang Honda Accord, yumuko si Justin at kinuha ang isang maliit na bato na kasing laki ng isang itlog, at tinitimbang ito sa kanyang kamay. Sa loob ng sasakyan, nakahinga ng maluwag ang floral shirt na lalaki at ang kanyang mga kasamahan pagka-start ng sasakyan. Bagamat hindi nila siya matalo, nakatakas man lang sila. Higit pa rito, kahit gaano pa kahusay lumaban ang batang ito, hindi niya posibleng maabutin ang isang kotse. Kapag iniulat nila ito sa matataas na tao at bumalik kasama ang isang malaking entourage ng kanilang mga kapatid, hindi ba nila magagawang maghiganti sa pagkatalo na ito? Gayunpaman, palaging may pagkakaiba sa pagitan ng panaginip at katotohanan. Matapos kunin ni Justin ang bato, agad siyang tumayo at pumikit ang isang mata upang tumutok. Iniunat niya ang kanyang braso at samandal, pagkatapos ay ang kanyang baywang ay biglang sumulpot pasulong. Inihagis ng kanang kamay niya ang batong hawak niya. Ang bato ay parang miniature artillery shell, na napunit sa hangin gamit ang sonic boom. Bam! Sa bilis na imposibleng makita ng mata ng tao, ang bato ay bumagsak sa tangke ng gasolina mula sa gilid. Dagandong. Ang itim na Honda Accord na gumagalaw pa ay nagliyab sa isang iglap na parang nagninangas na dinamite. Ang nagngangalit na apoy ay pumailang lang patungo sa kalangitan na bumabalot sa buong sasakyan sa mataas na temperatura. Ang apoy ay nagpadala ng pag-charge patungo sa isang poste ng lampara sa gilid ng kalsada. Sa isang kisap mata, ang Honda Accord na ayos kanina ay naging isang nagninangas na piraso ng karbon.
Tiningnan ni Justin ang kaso ng kamatayan ng 4 na lalaki, nadulot niya na parang nakatingin siya sa isang piraso ng sining. Ang dahilan kung bakit niya hinintay na makapasok ang 4 sa sasakyan bago itapon ang kanilang buhay sa ganitong paraan ay higit sa lahat ay dahil sa takot niya na baka matuklasan ng mga pulis ang ilang mga pahiwatig. Bukod pa rito, ang pagpatay sa mga taong ito, nang sila ay pinaka-relax ay nagbigay kay Justin ng lubos na kasiyahan sa kanyang puso. Ito ay maaari ding ituring na isang sakit sa pag-iisip na kanyang binuo sa paglipas ng mga taon. Nakakalungkot na hindi naisip ni Justin na tretuhin ang malupit na pagkukulang niya. Kapag umalis ka sa sinapupunan sa iyong susunod na buhay, tandaan na bumili ng German na kotse, ang mga Japanese na kotse ay masyadong marupok. Isang malalim na ngiti ang ginawa ni Justin, bumalik sa kanyang sasakyan, at nagpatuloy sa kanyang pag-uwi. Habang nasa daan, pinag-isipan ni Justin kung sino ang gagawa ng aksyon laban sa kanya. Una, ang taong ito ay tiyak na hindi masyadong pamilyar sa kanya, kung hindi ay hindi sila nagpadala ng mga tao upang sundan siya, upang siyasatin kung saan siya nakatira at ang kanyang mga interpersonal na relasyon. Matapos mag-isip ng ilang sandali, hindi pa rin matukoy ni Justin kung sino ito, at napabuntong hininga na lamang. Sa walang ekspresyon na mukha, malakas siyang nag-isip, okay lang na humanap ng gulo sa akin, pero kung idewit nila ang mga tao sa tabi ko. Dapat mamatay sila. 78. Pagkatapos ng masaganang pagkain sa Villa noong gabing iyon, muling nagdala si Yuna ng isang bag ng mga fashion magazine. Ngumiti siya kay Justin at sinabing, "Young Master, ito ang mga magazine na nasubscribe ni Miss. Dumating sila ngayon kaya mangyaring dalhin ito kay Miss bilang kapalit ko mamaya." Si Justin ay nasa kalagitnaan ng panunood ng balita sa telebisyon. Nang marinig niya ito, masaya niyang tinanggap ang bag. Ganito dapat, kailangan lang tayong bigyan ni Yuna ng masasarap na pagkain. Sari-saring mga gawaing tulad nito ang dapat nating mga lalaki. Hindi. Agad na sumagot si Yuna, hindi ito masasabi ni Young Master. Ang pangunahing layunin ko ay para makita ni Young Master ng mas madalas si Miss. Sa ganitong paraan, maiisip ni Miss kung gaano kahusay si Young Master, at sa hinaharap ay mas magiging intimate kayong dalawa. Pilit nang umiti si Justin at sinabing, "Yuna, para matyaga mong itulak si Marian sa yakap ko ng ganito, ganoon ba ang tiwala mo sa akin?" Walang pag-aalinlangang sumagot si Yuna, "Young Master, napanood ko si Miss na lumaki. Sa buhay na ito, hindi ko pa nakaya at napalaki ang sarili kong mga anak. Nahihiya akong sabihin ito, ngunit para sa akin ay parang kalahating anak si Miss." Matapos pumanaw ang matandang ginang at ginang, lagi kong inaasam na magkaroon ng maayos na tahanan si Miss. Si Miss ay palaging ganito kaganda mula pagkabata, at ang mga lalaking nabighani sa kanya ay nasa buong Stonegate City, ngunit ang mga taong iyon ay masyadong mapagkunwari. Habang sinasabi niya iyon, tumingin si Yuna kay Justin na may kasiyahang ngiti, hindi katulad nila si Young Master. Maaaring matanda na ako, ngunit ang aking paghatol ay nananatiling malinaw gaya ng dati. Young Master, kahit na hindi mo sinabi ng malakas, alam kong totoong nagmamalasakit ka kay Miss. Noong araw na hinimatay si Miss, kitang-kita ko sa iyong mga mata na labis kang nagmamalasakit kay Miss. Pero tulad ni Miss, hindi ka lang sanay na i-express ang sarili mo. Minsan, kayong mga kabataan ay masyadong nag-aalala tungkol sa inyong sariling dignidad, ngunit ang kahalagahan ng dignidad ay hindi maihahambing sa pagmamahal. Nanatiling tahimik si Justin ng ilang sandali bago siya nagsalita ng may matamlay na ngiti, "Yuna, maaari kang maging eksperto sa psikolohiya. Ang iyong mga salita ay nagdududa sa akin kung ako nga ba talaga. Huwag mong masyadong isipin ang mga bagay-bagay, Young Master. Isipin mo na lang itong matandang babaeng nagsasalita ng drivel. Mabuti pang bilasan mo at ipadala ang mga magazine kay Miss, kung magdadaldal pa tayo, baka makatulog na si Miss." Kinuha ni Justin ang bag ng mga magazine at sinulyapan ang mga ito, karamihan ay fashion at internationally renowned brands, introduction ng kanilang seasonal luxury goods. Maaaring mahinuha na bilang CEO ng isang kumpanya ng fashion, si Marian mismo ay dapat na personal na maunawaan ang mga produktong ito. Sa lalong madaling panahon, umalis siya sa Dragon Garden at nagtungo sa ospital.
Habang nagmamaneho siya sa isang kalye na mataong may iba't ibang negosyo, sumulyap si Justin sa isang tindahan na nakabukas ang mga ilaw mula sa gilid ng kanyang mga mata, at hindi niya maiwasang ipakita ang isang nakakaalam na ngiti. Pagdating niya sa ospital na ito, halos 10 na ng gabi. Karamihan sa mga ward ay nakapatay na ng mga ilaw, ngunit ang ward ni Marian ay nanatiling maliwanag. Mabilis na binuksan ni Justin ang pinto. Habang nakatingin sa loob, napagtanto niyang hindi nag-iisa si Marian sa ward. Ang bisita ay ang sekretarya ni Marian, na kilala rin bilang ang may isang airport runway, flat-chested figure, si Ira. Ito ay hindi alam kung ang taong ito ay orihinal na malamig sa yelo, o kung natutunan niya mula kay Marian kung paano maging sobrang malamig hanggang sa punto ng pagiging mainip. Si Marian ay nakahiga sa kama. Sa mesa sa harapan niya, may isang tumpok ng mga dokumento. Hawak niya ang isang silver fountain pen sa kanyang kamay at nasa kalagitnaan ng pagsusulat ng kung ano, habang si Ira ay nakatayo sa tabi niya, nakasuot ng maalab na ekspresyon. Maya't maya ay inayos niya ang mga papel at nag-abot pa ng mga dokumento. Matapos makitang pumasok si Justin, kumunot ang kilay ni Ira, "Ano ang pinunta mo rito?" Itinaas ni Justin ang bag ng mga magazine sa kanyang kamay, "Nandito ako para ihatid ang mga magazine na ito." "Bakit ikaw ang maghahatid sa kanila? Sino ka sa tingin mo sa CEO?" Walang kasiyahang sinaway ni Ira. Nag-isip sandali si Justin. Sa anumang kaso, siya ay itinuturing na pinagkakatiwalaang aide ni Marian. Hindi naman big deal na ibunyag ito sa kanya. Ngunit bago makapagsalita ng anuman si Justin, walang pakialam na sumabad si Marian sa isang pangungusap. Siya ang malayo kong kamag-anak. Sa sinabi niyang iyon, mahinang pinapahiwatig siya ni Marian gamit ang kanyang mga mata, na sinenyasan si Justin na huwag magsabi ng kahit anong kalabisan. Ang isang legal na asawa ay naging isang hamak na malayong kamag-anak. Pinunasan ni Justin ang kanyang ilong, at ang kanyang mga labi ay nagpakita ng bahagyang masakit na ngiti. Akala niya noong una ay naging matalik na ang relasyon ng dalawa sa mga araw na ito, ngunit tila sa kasalukuyan, sa mga mata ni Marian, isa pa rin siyang nakakontratang kasama sa pag-arte. Hindi niya tunay na tinanggap siya bilang isang malapit sa kanya, at hindi kailanman naisip na kilalanin siya bilang kanyang asawa. Bahagya siyang nadismaya, ngunit sa kabutihang palad ay mayroon siyang malakas na pag-iisip at handa para sa ganoong kahihinatnan. Hindi siya masyadong walang muwang na maniwala na ang babaeng yelo ay magiging ganito kadaling lupigin. Casual na ngumiti si Justin, at hindi na nagsalita pa. Inilagay niya ang paper bag sa cabinet sa gilid ng kama ni Marian at sinabing, "Hiniling sa akin ni Yuna na ihatid ito. Sinabi niya na ito ang iyong mga nakasubscribe na magazine para sa buwang ito." Nagpakita si Ira ng biglaang pag-unawa. Ipinalagay niya na ang lalaking ito na sikat sa kumpanya dahil sa pagiging odd jobs na tao ay umaasa sa titulong distant relative para makapasok sa kumpanya. Tumingin siya kay Justin ng may higit na pang-aalipuste kaysa sa dati, at nagsalita ng may kaunting pagkapuot, "Kung wala ng iba, iwanan ang mga bagay at umalis. Huwag istorbohin ang CEO habang siya ay nagtatrabaho." Noong una ay gusto ni Justin na hikayatin si Marian na huwag mapagod sa gabi, ngunit matapos makitang itinoon niya ang lahat ng kanyang atensyon sa mga dokumento nang walang anumang intensyon na makipag-usap sa kanya, hindi siya niligawan. "Kung gayon ay aalis na ako." Bagamat medyo hindi siya nasisiyahan kay Ira, nang sabihin at tapos na ang lahat, siya pa rin ang sekretarya ni Marian. Hindi magandang ideya na sumiklab, kaya pinigil ni Justin ang kanyang galit at hindi siya pinansin. Nang lumiko si Justin para umalis ay bahagyang nagtaas ng ulo si Marian. Ang kanyang malinaw na mga mata ay nakatingin sa likod ni Justin. Ang kanyang karaniwang magulo at walang pakialam na likod ay mukhang medyo nalulumbay at malungkot sa ilalim ng mga ilaw. Hindi napigilan ni Marian na makaramdam ng panghihinayang sa loob, hindi man lang siya nakapagpasalamat sa kanya, ngunit dahil sa pagiging mahiyain niyang ugali, hindi niya alam kung paano magsalita. Sa pagsara ng pinto, napakawala si Marian ng hindi moari na buntong hininga at nagpatuloy sa pagharap sa mga dokumento. Makalipas ang humigit kumulang 1 oras, gabing-gabi na.
Tumingin si Ira sa kanyang relo, at nag-aalangan na sinabi, "Boss, tumigil muna tayo dito sa araw na ito, ibabalik ko ang mga dokumento, aayusin at ipapasa sa department head mo bukas. Naayos na ang mga importante, magpahinga ka na." Pinunasan ni Marian ang kanyang mga templo. Sa mga araw na ito, umiinom siya ng Zenican medicine, nagpapagaling, at kailangan ding tanggapin ang mga taong bumisita. Gabi na noon, at sa totoo lang ay medyo pagod na siya, kaya tumango siya at sinabing, "Sabihin mo kay department head mo na personal kung hahawakan ang mga dokumento ng Autumn Fashion Conference at ang proyekto para sa pagpasok sa Japanese market, habang inaasikaso niya ang lahat ng iba pa." "Naiintindihan mo, boss." Napakabilis ng trabaho ni Ira, wala pang 5 minuto, naayos na ang lahat ng mga dokumento. Magalang siyang nagpaalam kay Marian at umalis. Pinakalma ni Marian ang kanyang buong katawan, huminga ng malalim, at sumandal sa malambot na unan. Napatingin ang kanyang mga mata sa malaking bag ng mga magazine na dala ni Justin. Sa ilang pag-iisip, dinala niya ang bag, nagbabalak na tingnan ang mga magazine bago matulog. Pagbukas niya ng bag, bigla niyang naamoy ang pamilyar na amoy ng malagkit na kanin na bumubuhos mula sa bag. Natigilan si Marian at maingat na tumingin sa loob. Natuklasan niya na maliban sa mga magazine na may bilang na higit 100, mayroon talagang malagkit na bola ng bigas na nakaimpake sa isang transparent na lalagyang plastic. Dahan daw ang inilabas ang lalagyan, tiningnan ni Marian ang 10 bilog na bola ng mga Duffy na bagay sa loob. May mga puti, itim, berde, at iba't ibang kulay. Mainit pa rin na may kaunting singaw sa itaas. Natural na alam ni Marian na hindi ito binigay sa kanya ni Yuna, dahil noong bata pa siya, sumakit ang tiyan niya dahil sa sobrang pagkain ng malagkit na bola ng bigas. Mula noon, hindi na siya pinayagan ni Yuna na kumain muli ng glutinous rice balls. Sa makatuwid, ang mga ito ay mabibili lamang para sa kanya ng taong iyon. Dahil ba noong huling bumisita si Karina, nabanggit niya na mahilig akong kumain ng glutinous rice balls. Mula lang sa casual na pag-uusap na iyon, naalala niya ang paborito kong pagkain. Inaalala ang mga salitang sinabi niya kay Justin kanina, at kung gaano kalamag ang pakikitungo niya sa kanya na para bang isa siyang estranghero, kasama ang pagtingin sa likod ni Justin nang umalis siya. Si Marian ay ganap na walang kamalay-malay na ang kanyang mga mata ay nagsimulang maging basa. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay, habang tinitingnan ang paborito niyang glutinous rice balls, walang ganang kumain si Marian. 79 pagtanggap ng mga panauhin. Pagkalabas ng ospital, nakaramdam pa rin si Justin ng barado kaya pinaandar niya ang kanyang sasakyan sa napakabilis na bilis sa highway saglit bago nakaramdam ng kagaanan. Nasa pagitan na ng 11 o 12 ng gabi. Karamihan sa iba't ibang uri ng mga ilaw sa suburb ng Stonegate City ay naiilawan na. Kung ito ay 1 buwan na ang nakalipas, marahil ay interesado si Justin sa mga hair salon na iyon na may kulay rosas na ilaw, ngunit gusto niyang pagbigyan ang sarili ngayong gabi, at ang pagpunta sa Roslyn Bar upang hanapin si Roslyn ay halatang mas karapat-dapat para sa kanya. Paminsan-minsan, iniisip niya kung gaano hindi maarak ang kanyang mga kilos. Nandyan si Roslyn na buong pusong tinatrato siya ng mabuti, na laging nag-aalaga at nag-aalaga sa kanya. Nandyan din si Jinky, ang maliit na batang babae, na makapagpapasaya sa kanya ng isang buong araw mula sa isang beses lang makita siya. May mga ganyang babae na kadalasang hindi niya inaalagaan. Sa halip, inalagaan niya ang ice lady na si Marian, at naisipan pa niyang bumiyahe sa isang tindahan ng merienda para bumili ng glutinous rice balls para sa kanya sa kalagitnaan ng gabi. Marahil ito ay dahil siya ay masyadong katulad ng babaeng iyon sa malalim na mga alaala niya. O marahil, ang mga bagay na hindi maabot ng isang tao ay ang pinakamahusay. Ang pangungusap na ito ay talagang angkop sa lahat ng sangkatauhan. Dahil kinikimkim niya ang gayong pagkakasala kay Roslyn, nagpa siya si Justin na huwag siyang hanapin. Pinaandar niya ang kotse sa isang lugar ng hapunan sa kanlurang rehiyon at bumaba. Sinadya niyang maghanap ng stall kung saan siya makakainom ng beer at magkaroon ng isang mangkok ng noodles. Nang sumapit ang hating gabi, maliban sa mga highway ng Stonegate City, nagsimulang magbenta ng hapunan ang mga walang lisensyang maglalako sa iba pang lugar.
Kung papalorin ay mapayapa nilang gagawin ang kanilang negosyo, ngunit kung hindi sila papalorin ay baka masira ang kanilang mga stalls ng pamunuan at pulisyan ng lungsod. Casual na pumili si Justin ng isang maliit na tindahan ng pansit na medyo mas malinis, at tinawag ang may-ari ng stall na nagluluto ng noodles, "Boss, isang mangkok ng gin utay-gutay na meat noodles at 2 bote ng beer." Ang may-ari ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Pagkatapos niyang marinig ito ay same time siyang ngumiti at sumagot, "Oh, ihahatid ko na lang sa iyo." Nang marinig ni Justin ang mga salitang ito, bigla niyang naramdaman na medyo pamilyar ang boses na ito. Nang tumingin siya at maingat na tumingin, hindi niya maiwasang mapangiti, "Bakit ikaw?" Ang may-ari ng noodle stall ay natatarantang itinaas ang kanyang ulo at maingat na tumingin. Nang sa wakas ay nakilala niya si Justin, muntik na siyang mahulog sa lupa dahil sa takot. Naging mapait ang mukha niya, So ikaw pala ha? Haha, nagkataon lang." Ang may-ari ng noodle stall ay talagang ang taong nagdala kay Justin sa himpilan ng pulisya sa simula, si Bruce Foster, Team Leader Foster. Orihinal na nakasuot ng uniforme ng pulis, namumuhay ng mayabang na may bossy na kilos, siya ay isang pulis ng West Region Police Station. Ngunit ngayon, siya ay nakasuot ng maruruming damit, nakasuot ng apron at nagluluto ng pansit sa gilid ng kalsada bilang isang walang lisensyang tindera. Nag-isip sandali si Justin, at nagtanong ng walang katiyakan, "Nagpalit ka ba ng propesyon, o tinanggal ka?" Namumula ang mukha ni Bruce habang nahihiyang sumagot, "Ako ay natanggal ako. Ito ay karmic retribution." Ngumiti si Justin habang umiiling, "Gayunpaman, huwag kang mag-alala, hindi ko kailanman inisip ang nangyari noong panahong iyon. Dapat kang magpatuloy sa pagluluto. Huwag hayaang maging basa ang pansit." Si Bruce, na nag-aakalang sasampalin siya ni Justin habang siya ay nakababa, ay agad na naging masaya. Napakalinaw niya sa katotohanan na kung magkagulo ang mga bagay, hindi siya magiging katugma ni Justin. Wala rin lisensya ang stall niya kaya siguradong matatalo siya. Ito ang inaalala niya. Dahil ang kabaligtaran ay walang pakialam sa nangyari dati, paanong hindi matutuwa si Bruce? Salamat. Salamat kaibigan. Muntik nang mapaluha si Bruce, "Wala rin akong choice, alam kong marami akong nagawang pagkakamali sa nakaraan. Salamat sa hindi mo pag-alala sa mga pagkakamali ko dati." Walang pakialam si Justin at sinabing, "Pumunta ka at ipagpatuloy ang pagluluto ng iyong pansit. Okay sige, ang pagkain na ito ay nasa bahay para sa iyo, hindi ako tatanggap ng anumang pera." Nagpatuloy si Bruce sa pagtatrabaho na parang nakatanggap lang siya ng amnestia. Si Justin ay medyo sumalungat, ang matandang lalaki na ito ay maaaring ituring na medyo nakakaawa. Noong sinabi ni Karina dati na si Bruce ay mapaparusahan ng husto, akala niya ay usapan lang iyon. Hindi niya akalain na tatanggalin talaga ng babaeng iyon si Bruce. Ito hindi isang bagay na maaaring gawin sa pamamagitan lamang ng paghawak ng isang superior post. Maaaring ipagpalagay na si Karina ay may hindi pangkaraniwang background. Kung hindi niya magagawang tuparin ang kanyang salita at mapaparusahan si Bruce hanggang sa maging ganito kababa. Naisip niya ang mga salitang sinabi ni Karina sa ward ni Marian, at kung ano ang sinabi nito tungkol sa lolo ni Marian. Hindi mapigilan ni Justin na mataranta. Dahil childhood friends silang dalawa, ibig sabihin ba nito ay may relasyon ang pamilya ng asawa niya sa gobyerno? Bakit galit na galit si Marian sa kanyang lolo? Habang nag-iisip ng mga bagay na hindi kailanman makakarating sa conclusion, inihanda na ni Bruce ang pansit. Binuhat niya ito kasama ng 2 bote ng Tsingtao beer at ngumiti habang naglalakad, "Pal, please enjoy. Kung may iba ka pang gusto, ipaalam mo sa akin." Nang makita kung gaano nakasanayan na magtrabaho sa isang stall ng noodle na si Bruce, hindi na naramdaman ni Justin na ang taong ito ay isang pagkabigo. At least, naiintindihan niya ang sitwasyong kinalalagyan niya, at kayang magbigay at tanggapin. Sa anumang paraan, hindi siya mabubuhay ng labis. Matapos humigop ng ilang subo ng noodles at lumunok ng ilang subo ng serbesa, nadama ni Justin na walang pakialam at nakaka-relax. Pero biglang may ingay na nagmumula sa malapit na eskinita. "Brat, wag kang tumakbo. Tumigil ka.
Kapag tumakbo ka pa, matatalo ka namin hanggang mamatay. Tumigil ka. Ilang malalakas na sumisigaw na lalaki ang biglang lumabas sa eskinita. Hinabol nila ang medyo kulot na figure habang galit na sumisigaw. Matalas ang mga mata ni Justin at nakilala niya kung sino ito sa isang iglap. Hindi niya maiwasang maghinala na nag-hallucinate siya dahil nakasuot ng puting short-sleeved shirt, puting balat, at lalaki ang tinutugis. Ito ay walang iba kundi ang ibang lalaki sa opisina, si Boyet. Si Boyet ay mukhang pagod na pagod. Puno ng takot ang kanyang mukha habang tumatakas patungo sa stall ng pansit na may hindi bababa sa 7 o 8 lalaki na sumusunod sa kanya sa mainit na pagtugis. Bukod dito, halatang mas mabilis ang takbo nila kaysa sa kanya, at malapit na siyang mahuli. Maaaring hindi maintindihan ni Justin kung ano ang nangyayari, ngunit tiyak na tutulungan niya si Boyet. Kaya naman, dinampot niya ang isang kahoy na bangko sa tabi niya, at bigla itong itinapon ng may lakas. Umikot ang kahoy na bangko at biglang nabasag sa mga hita ng 2 lalaki na nasa harapan. Matapos ang 2 lalaking iyon ay malungkot na tumili at bumagsak, ang nagulat na kawe ng mga tao ay tumigil upang tingnan si Justin. Maraming mga customer ng noodle stall ang nakasaksi sa eksenang ito at naramdaman nilang magkakagulo, kaya mabilis silang umiwas sa gilid at hindi nang ahas na lumapit. Nang biglang napansin ni Boyet si Justin, napuno ng pagtataka ang kanyang mukha. Dahil sa takot, hindi niya pinansin kung bakit siya naroon at tumakbo sa likod ni Justin habang hinahabol ang hininga. Kinilig siya, ayaw humarap sa grupo ng mga lalaki. Boyet, saan ka pupunta? Nilinggan ni Justin ang kanyang ulo at nakangiting nagtanong. Pulang-pula ang mukha ni Boyet at hindi alam kung dahil ba ito sa hiya o dahil sa pagod sa pagtakbo. Paliwanag niya, sila, gusto nila akong mahuli, ako, ayoko sumama sa kanila. Hulihin kita. Bakit kanila gustong mahuli? Nang hindi na hinintay na makatanggap ng sagot si Justin, ang grupo ng mga lalaki ay nagngangalit na at pinaulanan siya ng sumpa. Siguro kinain mo ang puso ng isang oso para magkaroon ng ganoong katapangan. Alam mo ba kung sino tayo? Kasama ko siya, kaya dapat ko siyang protektahan kahit na bago ko pa malaman kung ano ang dahilan kung bakit gusto mo siya. Sagot ni Justin. Matapos marinig ang mga salitang ito, namula ang mga mata ni Boyet, maliwanag na naantig. Brat, dahil nililigawan mo si kamatayan, ibibigay namin ito sa iyo. Ilang hoodlums na nasa bingit ng pagkawala ng kontrol ang sumulong, ngunit paano ang kanilang mga random na suntok at sipa ay katumbas ng anuman sa mga mata ni Justin. Sa pamamagitan lamang ng bahagyang paghahagis ng ilang palad at paghagis ng ilang mga sipas sa tiyan ng mga hoodlums, ang mga mabangis na naniningil sa paglipas ng panahon ay nakatikim ng kabayaran at nahulog sa lupa. Tahimik na pinagmamasdan ni Boyet kung paano madaling nalutas ni Justin ang ganoong malaking problema, at nakatitig lamang kay Justin ng may paggalang. Ang lakas ng loob mo, brat. Hintayin mong dumating ang boss natin at siya ang mag-aayos sa iyo. Isang hoodlum na nakasuot ng silver chain ang sumigaw. Nang hindi na siya hinintay na matapos magsalita, sumigaw ang isa pang hoodlum, nandito na si boss. Nandito na si boss. Pagtingin sa direksyon kung saan hinabol ng mga taong ito, mayroon talagang isang grupo ng mga tao na naglalakad. Habang ang lalaking nangunguna sa daan ay nakasuot ng puting kamiseta, ang 2 kamay ay nasa bulsa, at ang mukha ng yabang. Ito ang taong tinawag nilang amo. Mabilis na bumangon ang mga hoodlums, at nagniningning sa tuwa habang papunta sila sa kanilang amo para magreklamo, umaasa na haharapin ng kanilang amo si Justin. Pero bago sila naglakad, nagkusa na ang boss na iyon na makipagkita sa kanya. Mr. Gibson. Ito ay isang mahabang panahon. Nagkita tayong muli. Magandang gabi Boss Gold, hindi ko inaasahan na makikita-kita muli sa ganitong lugar. Halos matawa si Justin. Kaya ang boss na binanggit nila ay ang naunang nagbigay ng pera sa kanya, si Zion. Si Zion din ang boss ng gangster company na iyon. Sa araw na iyon ay hindi niya matakot si Justin kahit nagamit ang isang ripple, at ganap na natalo. Pinagsasama-sama ng tadhana ang mga tao kahit na 1,000 milya ang agwat nila. Parang may tadhana sa pagitan mo, Mr. Gibson.
Para bang nakalimutan na niya ang kanilang alitan, si Zion ay nagkukusa na makipagkamay kay Justin. Magalang na nakipagkamay din si Justin sa kanya na para bang sila ay tunay na mabuting magkaibigan na matagal nang hindi nagkikita. Hindi alam ng iba na sa puso ng 2 taong ito, ang mga bagay ay lubos na naiiba. Dahil may matandang kaibigan na tulad ni Boss Gold dito, naniniwala ako na hindi na kailangang magsalita pa. Walang pakialam na sumagot si Justin. Ang ilang mga hoodlums na hindi kapani-pani walang mayabang pa rin kanina ay natigilan. Bakit ang init ng ekspresyon ng amo kapag nakikipag-usap sa lalaking ito? Dahil dito, wala silang ibang pagpipilian kundi ang manahimik. Naninigas ang mukha ni Zion. Sa isang pilit ng ngiti ay sinabi niya, maaaring hindi ito alam ni Mr. Gibson. Sa totoo lang pinagkatiwalaan lang ako ng isang gawain ng ibang tao, at sa ilalim ng mga utos na idrag ang taong ito sa likod mo. Kung hindi, ang gold na ito ay mahihirapang mag-ulat pabalik. Ito ay medyo hindi inaasahan kay Justin. Alam ni Zion ang kanyang lakas, at dapat niyang maunawaan na tiyak na matatalo siya kung lalaban sila, ngunit persigido pa rin siya sa pagpapaalis kay Boyet. Sino lang si Boyet? Boss Gold? May ginawa kayang bawal itong kaibigan ko sa underworld. O may utang ba siya sa iyo? Naguguluhan, tanong ni Justin. Napangiti si Zion ng may kasalanan. Napabuntong hininga, sinabi niya, bakit hindi tanungin ni Mr. Gibson ang iyong kaibigan kung ano ang problema? Tumango si Justin, at tumingin kay Boyet. Nanginginig ang mga binti ni Boyet, at basang-basa ang kanyang likod. Nang makita ang nagtatanong na sulyap ni Justin, ibinuka niya ang kanyang bibig, gusto nilang tumanggap ako ng panauhin. Tumatanggap ng bisita. Napataas ang kilay ni Justin. Ang mukha ni Boyet ay naging kasing pula ng mansanas. Tumingin siya sa ibaba at sinabi sa halos hindi marinig na boses, gusto nilang maglingkod ako sa isang lalaki. Nagulat si Justin saglit bago niya naintindihan ang ibig sabihin ni Boyet. To be honest, kakaiba ang pakiramdam niya sa loob. Hindi niya inasahan na ang karaniwang pambabi na si Boyet ay talagang mahalin ng isang lalaki. Pero hindi tama ang tumawa. Sa kabutihang palad, nakita niya ang ilang mga ganoong bagay habang nasa ibang bansa, kaya hindi ito nahirapang tanggapin ni Justin. Paglingon niya kay Zion, sinabi niya, hindi ito magandang ideya, tama ba? Itong kaibigan kong ito ay ayaw gawin kaya huwag mo siyang pilitin. Mapait na ngumiti si Zion, Mr. Gibson, kasama ka, hindi ako naglakas loob na pilitin siya. Pero, hindi ko rin kayang masaktan ang taong iyon. 80. Naunawaan ni Justin, para may makapagpadala kay Zion para habulin ang isang tao, ang taong iyon ay dapat na may malaking katayuan. Hindi bababasa, ito ay isang tao na ang maliit na gangster na boss na si Zion ay hindi nang ahas na masaktan. Gayunpaman, hindi kalaban ni Zion si Justin, at nahirapan pa ring burahin ang takot na mayroon siya para kay Justin. Kaya, sinusubukan niyang itulak ang sisi kay Justin. Fine, huwag kang magpakita sa akin ng ganyang kalokohang ekspresyon. Tila walang pakialam si Justin habang nakangiti at sinabing, maaaring i-report mo na lang ang pangalan ko sa kanya, kung may problema ay maaari niya akong harapin, ako ay nasa PR department ng Yellow International at naghihintay sa kanya. Mister, si Gibson ay talagang isang prangka na tao. Tumawa ng malakas si Zion, at inutusan ang kanyang kawan ng mga subordinate, umalis na tayo. Ngunit paano siya papayagan ni Justin na umalis ayon sa gusto niya? Kinawian niya ang kamay, teka. Hindi pa ako tapos magsalita. Huminto ang mga hakbang ni Zion, nagkaroon siya ng premonition na may masamang mangyayari, at mariing nagtanong, may mga tagubilin pa ba si Mr. Gibson? Humalaklak si Justin, Boss Gold, para isakatuparan ko ang bagay na ito, dapat may ilang bayad sa palagay mo. Pagkasabi niya nun, hinimas niya ang mga kamay niya. Gaya ng inaasahan. Pangangikil. Vampira. Gangster. Ang puso ni Zion ay napuno ng mga sumpa, ngunit pinananatili niya ang isang hindi kapani-pani walang gustong ekspresyon sa kanyang mukha. Inutusan niya ang isang subordinate na dalhin sa kanya ang kanyang checkbook, isinulat ito, at iniharap kay Justin.
With a flattering smile he said, Mr. Tama si Gibson, itong si Gold ay talagang walang konsiderasyon. Hindi makapaniwala ang grupo ng mga nasasakupan, ano ang nangyari sa kanilang amo. Nagbibigay ng pera sa taong ito at pagiging magalang. Natuwa si Justin, tumango siya at pinitik ang tseke sa kanyang mga kamay. Itong Zion na ito ay itinuring na medyo may kaya, na basta-basta namimigay ng 20,000 huwak dollars, kaya sinabi ni Justin, maaari kayong umalis, para sa lahat, ibigay sa akin ang lahat. Paano nang ahas si Zion na manatili ng ilang sandali? Kung nanatili siya ng ilang saglit ay baka mawalan pa siya ng 10,000, kaya dinala niya ang kanyang grupo ng mga nasasakupan, na para bang umiiwas siya sa isang multo. Habang pinapanood ang grupo ng mga tao na umalis na kahanga-hanga, ngumiti si Justin, at sinabi kay Boyet na nakatulala pa rin, wala ka bang gustong ipaliwanag sa akin? Nilunok ni Boyet ang kanyang laway, at malabong sinabi, salamat. Salamat, Justin. Iyon lang ba? Tanong ni Justin na may ngiti na hindi ngiti. Ang mga kamay ni Boyet ay kumapit sa gilid ng kanyang shirt, ngunit nanatiling tahimik na namumula ang mukha. Hindi pinilit ni Justin ang issue, at inisip ang sarili niyang negosyo na maglakad papunta sa stall ng noodle at kumuha ng ilang bote ng beer. Sinabi kay Bruce na nagtago sa isang sulok, Boss Fang, umiinom ako ng ilang bote ng beer, okay lang ba? Siyempre. Pinaulanan ni Bruce ng sumpa sa kanyang puso, ang nakita niya ay isang demonyo sa lupa, nahulog na siya ng napakababa ngunit nagdala pa rin siya ng mas maraming kapahamakan sa kanya. Kung talagang pumasok ang mga hoodlum na iyon para makipag-away, hindi ba't mawawasak nila ang kanyang maliit na stall? Tiningnan ni Justin si Boyet, sumama ka sa akin. Magkasama silang naglakad patungo sa tabing ilog. Habang nasa daan ay nanatiling tahimik silang dalawa, dinadama ang malamig na simoy ng hangin, tila tahimik ngunit awkward. Naglakad sila patungo sa Dallas Desk, at si Justin ay nakaupo sa damuhan, habang si Boyet ay nag-alinlangan sandali bago umupo rin sa tabi niya. Umiinom ka ba? Dumampot si Justin ng isang bote ng beer, turot at bahagyang pinilipit ang takip gamit ang kanyang mga daliri kaya nalaglag ang takip. Nilunok ni Boyet ang kanyang laway, tumango, at tinanggap ang bote ng beer. Ilang beses niyang nilagok iyon, at agad na nabulunan at umubo ng ilang beses. May mga luhang umaagos, ngunit agad na ipinagpatuloy ang pag-inom ng beer sa lagok, na para bang may away sa beer. Nang hindi siya ginagambala, kinuha ni Justin ang isa pang bote at uminom ng ilang subo. Ang kapasidad ni Boyet sa alak ay halatang kalokohan, dahil pagkatapos ng ilang subo ay lubos na namumula ang kanyang mukha at medyo natulala ang kanyang mga mata. Ang simoy ng gabi ay humihip sa kapatagan ng ilog na nagpapahintulot sa isang tao na maging mas malinaw. Si Boyet na nakainom ng halos sapat ay nagpakalma sa kanyang paghinga. Bigla niyang ibinaba ang walang laman na bote ng beer at tumingin ng diretso kay Justin. Sa kanyang mukha na sobrang maislan at maganda, nalantad ang hindi pa nakikitang kaseryosohan. Justin, hinahamak mo ba ako? Tanong ni Boyet. Kung minamaliit kita, hindi ko sasagutin ang pasanin na ito para iligtas ka. Sinulyapan siya ni Justin. Bahagyang nanginig ang mga labi ni Boyet, at sinabing, hindi ako ganoong klase ng tao, pinilit ako, ayoko sa mga lalaki. Well, to be honest, you know that I came back from overseas, homosexuality isn't a big deal in my eyes, so you don't need to explain such things to me, for whether or not you say this will not make any difference to me. Gusto ko lang malaman kung paano nagsimula ang lahat ng ito. Sagot ni Justin. Tumango si Boyet, na para bang pinaghandaan niya ang kanyang pag-iisip, at dahan-daang nagpaliwanag, dahil malaki ang itulong mo sa akin, dapat kong sabihin sa iyo ang lahat, kahit na hinamak mo ako pagkatapos mong marinig ito. Noong bata ako, mahirap ang pamilya ko, pero lagi akong nag-e-excel sa pag-aaral. Bagamat lagi akong nabubuli dahil sa mahina kong pangangatawan, nakuha ko pa ring makatanggap ng rekomendasyon at makapasok sa Peking University. Dahil mukha akong babae, naging biro ako para pagchichismisan ng iba sa school. Noong third year ako, isang senior sa basketball team ang nagyaya sa akin na kumain.
Napakayaman ng kanyang pamilya, at hindi ako nang ahas na tumanggi. Nang sumama ako sa pagkain na iyon kasama niya, nilagyan niya ako ng droga. At ginawa niya ang mga bagay na iyon sa akin. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.